President Jiang. Maupo kayo. Maganda ang naging takbo ng kumpanya ngayong ikalawang quarter. Sa ikatlong quarter, inaasahan ko na ang lahat. President Jiang, nahanap na ang young mistress. Nahanap na ang anak ko. President Jiang, nalaman po namin na ang inyong anak at si Feng Junming ng pamilya Feng ay ikinakasal sa Longhu Hotel. Itigil muna ang meeting. Pumunta tayo agad sa Longhu Hotel. Grabe, ang anak ni President Jiang, na nawawala ng mahigit 10 taon, ay nahanap na rin, sa wakas. Lunan yan. May kailangan akong asikasuhin agad. Mag-taxi ka na lang papunta sa wedding venue. Pero, Anong pero-pero? Maraming taon nang nawawala si Yan Yan. Hindi ko alam kung gusto pa niya akong kilalanin bilang ina. Kayo ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Ano man ang gustuhin ng young mistress ay maibibigay niyo sa kanya at tiyak na matutuwa pa siya ng sobra. Tama ka riyan. Kasal ni Yan Yan ngayon at ibibigay ko sa kanya ang pinakaunang regalo. Ihanda mo na ang lahat at bigyan ng kumpanya ng pamilya Feng ng kontratang nagkakahalaga ng 800 bilyong piso. Ikinakasal ang young mistress sa Longhu Hotel sa tapat lang. Medyo traffic po sa unahan kaya iikot na lang tayo para makarating doon. Huwag na. Bababa na ako at lalakarin na lang para mas mabilis. ma'am, ayos lang po ba kayo? Salamat Iha, ayos lang ako. Luna niyan, nasaan ka na bang bata ka? Nandito na ang lahat ng mga bisita, bakit wala ka pa rito? Itong kasal na to, ayaw mo na bang ituloy ha? Opo, heto na po, papunta na. Tita, mag-iingat po kayo sa pagtawid sa susunod. Ang babaeng yon, noong bata pa po kayo, kamukhang kamukha niyo talaga. Sa suot niya, parang ikakasal din siya. Siya na kaya ang anak ko? Tara na, sa hotel tayo. Saan ka ba nagsusuot? Ngayon ka lang dumating, walang nag-aasikaso sa mga bisita. Ma, pasensya na po. Tawagin mo akong tita, hindi pa kayo kasal. Paumanhin po, tita. Kanina kasi, medyo natagalan ako sa pag-abang ng taxi. Nasaan si Feng Junming? Magsisimula na ang kasal. Bakit hindi ko pa siya nakikita? Nag-drive siya para sunduin si Xiao Xiao. Bakit ka ba nagmamadali? Tita, parang hindi naman po tama yon. Ex-girlfriend ni Feng Junming si Bai Xiao. Sa araw mismo ng kasal, iiwan ang bride at susunduin ang ex-girlfriend? Ako ang nag-utos sa kanya. Ang aming Junming at si Xiao Xiao ay sabay na lumaki at magkababata. Kung hindi dahil sa pagiging malandi mo, ang dapat na magpapakasal ngayon ay silang dalawa. Kung ganoon pala, bakit pa itutuloy ang kasalang ito? Dahil lang yan sa naging maswerte ka at gustong-gusto ka ng aming Junming. Xiao-Xiao? Tara na. Kuya Ming, maaga pa naman. Bakit hindi? Amo na tayo magsaya sa mas exciting na paraan. Ang landi mo talaga? Ang bad mo. Inaakit mo ako sa mismong araw ng kasal ko? Hindi mo ba gusto? Gustong gusto ko. Si Luna niya na parang tuod. 3 taon na kaming magkasama pero ayaw magpagalaw. Sawang-sawa na ako sa kanya. Gusto mo ba? Ang kinis talaga. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko itong mabuti. Xiao Xiao, napakagaling mo talaga. Ang Hengsheng Grupo ay pumirma talaga ng 100 bilyong kontrata sa akin. Paano mo nagawa iyon? Sikreto ko iyan. Basta tulungan mo akong makuha ang locket ng malanding iyon balang araw. Sinisiguro ko na mas marami ka pang makukuha. Mabuti na lang. Ang matandang iyon sa bahay ay dating katiwala ni tagapamahala Jiang, kaya nalaman ko agad na ang locket ni Luna niyan ang tanda na hinahanap ni tagapamahala Jiang para sa kanyang anak. Anak, Mahal, kasal natin ngayon. Bakit kailangan mo pa siyang sunduin? Sino ba talaga ang asawa mo? Kailan ka ba titigil? Nakababatang kapatid ko lang sa turing si Bai Xiao? Ano bang masama kung susunduin ko ang sarili kong kapatid? Ate na niyan. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Nasaktan kasi ako kanina. Nahihirapan akong kumilos. Kaya sinundo ako ni Kuya Ming. Xiao Xiao, nasaktan ka? Maayos ka lang ba? May ginawa lang kaming ehersisyo kanina. Sobrang tindi kaya napuwersa ako. Tita, huwag po kayong mag-alala. Tingnan mo kung gaano kabait si Xiao Xiao. Hindi katulad mo. Ayaw mong tantanan ng maliit na bagay. Xiao Xiao? Pagkatapos ng kasal, titingnan ko ng mabuti ang sugat mo para malaman kung malala ba ito. Nay, nandyan na po kayo? Susunduin ko na po kayo riyan. Huwag kang dumaan sa pagitan naming dalawa. Umalis ka rito. Hindi kailangang maglinis dito. Huwag mong dumiin ang hotel namin. Alis, alis. Manong Guard,
Ikakasal ang anak ko sa hotel na ito ngayong araw, narito ako para dumalo sa kasal niya. Isang hamak na tagalinis lang. Hindi mo ba alam kung sino ka para magtangkang pumasok sa hotel namin? Umalis ka na. Tumigil kayo. Yan. Nay, ayos ka lang ba? Ayos lang si nanay, ayos lang. Bakit niyo sinaktan ng nanay ko? Pupunta ba talaga sila sa kasal? Ang baduy manamit. Anong sinasabi mo? Humingi ka agad ng tawad sa nanay ko. Yan, ayos lang si nanay. Iniisip lang kita. Malapit na ang oras ng kasal. Katatapos ko lang magwalis sa kalsada at pumunta na agad ako rito. Hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Sige na, pumasok ka na muna. Aalis na si nanay para hindi ka mapahiya. Nay, isang set lang ng damit yan. Hindi iyan ganoon kahalaga. Kung aalis ka, sa buhay ko, sa napakahalagang araw na ito, hindi ba't magkakaroon ako ng panghihinayang? Pero, Walang pero-pero. Tara na, magsisimula na ang kasal. Tara na. Saan nakalusot ang janitor na ito? Dito ba ang dapat mong kalagyan? Lumayas ka rito. Tita, nanay ko po siya. Sadyang pumunta siya rito para dumalo sa kasal ko. Balae, magandang araw po. Ako po ang nanay ni Yan. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong tawagin akong balae? Tita, Huwag mo akong mahawaan ng baho mo. sobra na kayo. Sobra ba ako? Isa siyang janitor na nakisiksik sa ganitong marangyang kasalan. Hindi ba't gusto lang niyang makikain ng libre? Pagbibigyan ko siya. Kainin mo ito. Kapag naubos mo yan, mapipilitan akong payagan kang dumalo sa kasalang ito. Anong karapatan nyo? Bakit nyo nilalait ang nanay ko ng ganito? Yan, mahalaga ang kasalan. Ito na ba ang manugang ko? Nanyan. Ang suot kong suit ay gawa pa sa kamay at pasadya talaga. Sabihin mo sa nanay mo na huwag hawakan ito. Manugang, pasensya ka na ha? Nay, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Junming, ganyan ba ang trato ninyo ng pamilya mo sa nanay ko? Trato? Sasabihin ko sa iyo, ang pamilyang Feng ay kilala at tinitingala rito sa Haicheng. Maraming bisita ang nakatingin. Inaasahan mo ba na ngayong araw ay hahayaan ko ang anak ko na tawaging nanay ang tagalinis na ito? Imposible. Kung gusto mong ituloy ang kasal na ito ngayon, paalisin mo siya. Huwag mo nang pangarapin. Walang sinuman ang makakapagpaalis sa nanay ko ngayon. Ibig mo bang sabihin na ipapahiya mo ang pamilyang Feng sa harap ng lahat? Ang nanay mong dukha at mababa ang uri ay kailanman walang karapatang dumalo sa ganito kagarang kasalan. Balae, ay hindi. Ginang Feng, wag po kayong magalit. Aalis na po ako. Huwag mo akong hawakan. Nay, anong karapatan mong itulak ang nanay ko? Kulang pa ang pagtulak sa kanya. Kapag hindi pa siya umalis, ipapakaladkad ko siya palabas sa mga guwardiya. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa nanay ko ngayon. Masyado ka na yatang yumayabang ha? Maayos ka lang ba? Junming, hindi mo ba nakikita? Sila ang unang nang api sa nanay ko. Bilang tao, dapat alam mo ang lugar mo. Mataas ang antas ni tita, kaya hindi siya mapapantayan ng hampas lupa mong nanay. Tama si Xiao Xiao. Kung gusto mo pang matuloy ang kasal, lumuhod ka at humingi ng tawad sa nanay ko. Pagkatawid sa tulay na ito, nasa harap na ang Longhu Hotel. Junming, anong sinabi mo? Paluluhurin mo ako? Ako kaya ay ang iyong legal na asawang pinakasalan. Wala pang ang nagaganap na kasalan na nanakit at nampapagalit ka na agad sa akin. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, kapag nakapasok ka na sa pamilya, baka lalo mo pang guluhin ang pamilyang Feng. Tama po si tita. Ang pagiging isang manugang ay dapat na maging mabait at kagalang-galang. Lumuhod ka na. Ate na niyan. Hinding-hindi ako luluhod sa inyo ngayong araw. Kasalanan ko ang lahat. Ngayong araw, hindi na talaga dapat ako pumunta rito? Ginang Feng, ako na lang ba ang luluhod para kaya niyan? Ma, tayo na riyan, tumayo ka. Junming, tinatanong kita ano ito? Ito, hindi ba isa lang itong itim na ribon? Sa kanya ito, di ba? Ano ba talagang nangyayari? Bakit mo nilagay ang medyas niya sa bulsa mo? Ikaw at ang malanding si Bai Xiao. Matagal na kayong may relasyon, di ba? Kung oo, ano naman ngayon? Kuya Ming, Sinaktan mo ako? Bakit bawal ba? Ikaw ang unang nanakit. At isa pa. Ang kasal na ito ngayon, ititigil ko na. Anak, nandito na si nanay. Anak ka lang ng isang janitor. Kapag naghiwalay tayo, saan ka pa makakahanap ng asawang kasing buti ko? Kapag naglakas loob kang lumabas ngayon, huwag mo nang asahang pakakasalan pa kita kailanman. Kami sa pamilyang Feng ay isang mayamang pamilya sa Haicheng. Napakaraming gustong magpakasal sa anak ko. Sino ka ba sa akala mo? Yan. Hindi mabuti ang trato sa iyo ng pamilya nila. Hindi na tayo tutuloy sa kasal na ito. Yan. Tara na. Si nanay na ang magtatrabaho para buhayin ka. Kuya Ming, hindi pa natin nakukuha ang palawit na jade. Hinto! Dahil hindi na matutuloy ang kasal na ito, ang nanay mo na basta na lang pumasok sa banquet hall at nanggulo sa engagement party, pati na rin ikaw na nagtangkang sakta ng nanay ko. Hindi pwedeng palampasin na lang ang nangyaring ito. Pero siya naman ang unang nanakit. Ang nanay ko ay ang Ginang Feng ng Haicheng. Isang janitor lang siya. Ano naman kung saktan siya? Sapat na ba ang mga ito? Kahit habang buhay kang magwalis, hindi ka pa nakakita ng ganito karaming pera, di ba? Hindi namin kailangan ang perang iyan.
Huwag kang magkunwaring disente rito. Ang perang ito ay sapat na para saktan ang nanay mo ng maraming beses. Halika, bayaran na natin ang utang mo sa amin ngayon. Lumuhod kayong dalawa ng nanay mo ngayon din. Baka sakaling patawarin ko pa kayo. Huwag kang managinip. Ayaw mo sa maayos, gusto mo sa pilitan. Mga tao, hawakan niyo sila. Ano ba? Bitawan niyo ang anak ko. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kailangan mo ba talaga akong banggain? Feng Junming, ang ginagawa mo ay labag sa batas. Huwag mong saktan ang anak ko. Ma, May karapatan ka bang magsalita rito? Feng Junming, hayop ka. Huwag mong sasalingin ang nanay ko. Kung gusto mong pakawalan ni Kuya Ming ang nanay mo, ay maaari naman. Subalit kailangan mong ibigay sa akin ang kuwintas na daladala mo sa iyong katawan simula noong bata ka pa. Basta't ibigay ko ang bagay na iyan sa inyo. Pakakawalan nyo na ba kami? Hindi, yan. Hindi maaari. Huwag mong ibibigay ang kuwintas na iyan. Ibibigay mo ba o hindi? Sige, pumapayag na ako. Basta't pakawalan nyo lang ang nanay ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Hindi yan. Hindi maaari. Ang kuwintas na iyan ay may kaugnayan sa iyong pinagmulan. Huwag na tayong makipag-usap sa kanila. Kapkapan na sila agad. Umalis kayo. Bitawan niyo ako. Narito na ang pinakamayamang tao sa buong bansa, si tagapamahala Jiang. Sino ang nangahas na apihin ang anak ko? Sino ang nangahas namang api sa anak ko? Alam na kaya ni tagapamahala Jiang na si Luna niyan ay anak niya? Itay, dahan-dahan sa pag-inom ng tsaa, mainit pa iyan. Aba, iyak ng iyak. Panay iyak na lang ang alam mo. Buong araw na akong talo sa sugal. Kasalanan mo. Itong malas ka. Nakakabwisit. Matitikman mo sa akin. Yan. Anong nangyari sa iyo? Mabuting bata, ikaw ba ang ikakasal ngayong araw? Mukhang si tagapamahala Jiang ay hindi pa alam kung sino ang anak niya. Tita, ngayong araw ang kasal namin ni Junming. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tanungin ang lahat ng mga tao rito. Mabuting bata, huwag kang matakot. Sabihin mo lang sa tita, ikaw ba ang ikakasal ngayong araw? Hindi po. Hinding-hindi ako. Pakakasal sa basurang ito. Sa iyong kamay, mayroon ka bang isang jade pendant na katulad nito? Nay, anong nangyari sa inyo? Bilisan nyo, dalhin nyo agad siya sa ospital. May nanay pala siya? Mukhang hindi talaga siya ang aking anak. Mabuting bata siya. Iniligtas niya ang buhay ko kanina. Tanungin mo siya kung gusto niyang magtrabaho sa Hengsheng Grupo. Opo, Talagang pumanig sa akin ang tadhana. Tagapamahala Jiang, kasal namin ni Xiao Xiao ngayon. Ang inyong personal na pagdalo ay isang malaking karangalan. Pasensya na at hindi namin kayo nasalubong agad. kayong mga walang kinalaman, pakiusap ay tumabi muna kayo. Ang aming tagapamahala Jiang ay may gustong itanong sa binibining ito. Ikakasal ka pala ngayong araw? Mayroon ka bang pendant na jade na katulad nito? Bakit mayroon po kayong pendant na jade na gaya ng sa akin? Nasaan ang pendant na iyon? Maaari ko bang makita ito? Ano po? Hindi ko po iyon dala ngayon. Bakit niyo po gustong makita iyon? Anak, ikaw nga ang aking anak. Sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nahanap na rin kita. Babawi ang mama sa iyo. Ma, sabik na sabik din po ang anak niyo sa inyo. Luna niyan, ang lahat ng mayroon ka ay akin na lahat. Ma, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko lang nagustuhan ang manlolokong si Feng Junming, hindi sana kayo nagdusa ng ganito. Yan. Wala kasing kakayahan ng mama. Hinayaan kitang magdusa. Hindi niyo po kasalanan. Sa loob ng maraming taon, may isang lihim ang mama na hindi sinasabi sa iyo. Sa totoo lang, ikaw, hindi ka tunay na anak ni mama. Noong pinulot kita noon, sa leeg mo ay nakasuot ang jade pendant na ito. Kaya naman, dapat mo itong ingatan ng mabuti para mahanap mo ang iyong mga tunay na magulang. Hindi, Ma. Ako ang tunay mong anak. Kailangan mong gumaling agad. Hindi pa kita lubos na napagsisilbihan. Ma! Anong nangyari sa inyo? Doc! Ano na po ang kalagayan ng mama ko?
Matagal nang mahina ang katawan ng pasyente at ngayon ay nagtamo pa siya ng malubhang pinsala, kasama pa ang matinding emosyon na nagdulot ng komplikasyon sa angina. Hindi maganda ang sitwasyon niya. Wala na po bang ibang paraan? Sa sitwasyong ito, kailangang ilipat ang pasyente sa intensive care unit. Subalit, baka maging medyo mataas ang mga gastusin. Walang problema. Basta mailigtas ang nanay ko. Ako na ang bahala sa usapin ng pera. Binibining Lu, nais kayong imbitahan ni tagapamahaladyang sa Hengsheng Grupo na may suweldong 400,000 piso bawat buwan. Payag ba kayo? Payag ako. Kaya pala biglang pumirma ang Hengsheng Grupo ng proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyon sa akin. Dahil pala ito kay Xiao Xiao. Xiao Xiao, ikaw talaga ang swerte ko? Xiao Xiao, hindi ko talaga akalain na anak ka pala ng pinakamayamang si tagapamahala Jiang. Sabi ko na nga ba, ang batang ito mukhang napakarangal ng pagkatao. Hindi nga ako nagkamali. Hindi naman. Ngayon ko lang din nalaman ang tungkol sa tunay kong pagkakakilanlan. Xiao Xiao, laro lang ang lahat sa amin ni Luna niyan noon? Dapat ay alam mo iyon. Ikaw lang naman ang palagi kong mahal. Siyempre alam ko. Kaya lang, kapag hinanap ka uli ni Luna niyan, dapat ay sabihin mo agad sa akin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng kilos niya, sasabihin ko sa iyo. Xiao Xiao, paano mo nagawang gamitin ang impormasyong ibinigay ko sa iyo para magpanggap na panganay na anak ng pamilyang Jiang? Manahimik ka. Kung hindi ka lang sana inutil at hamak na dating mabahong mayordomo lang ni tagapamahala Jiang, kailangan ko pa bang gawin ang mapanganib na hakbang na ito? Pero wala sa iyo ang jade na palawit at balat para makilala ka. Kapag nalaman ito ni tagapamahala Jiang, anong gagawin natin? Kunin mo para sa akin ang jade na palawit at pagkatapos ay gumawa ng peking balat. Saka natin patayin si Luna niyan. Sa paraang ito, hinding-hindi na niya ito malalaman. Design ba ang kinuha mong kurso sa kolehiyo? Tamang-tama, kailangan pa namin ng 2 designer. Dito ka na mauupo simula ngayon. Anong ginagawa mo? Sino ka ba sa akala mo? Nangahas ka pang harangan ng daan ni Senyorita. Senyorita. Hayaan niyo akong magpakilala. Ako ang bago ninyong kasamahan at ako rin ang senyorita ng Hengsheng Grupo. Bai Xiao, kailan ka pa naging senyorita ng Hengsheng Grupo? Bakit hindi ko alam ito? Senyorita, magkakilala pala kayo? Oo, magkakilala kami. Pero hindi ganoon kaganda ang turingan namin sa isa't isa. Anong karapatan mong saktan ako? Dahil hinarangan mo ang daan ni Senyorita at naging masama pa ang trato mo sa kanya. Luna niyan. Maligayang pagdating sa kumpanya ko. Pero simula pa lang ito hulaan mo. Ano pa ang gagawin ko sa iyo pagkatapos nito? Hoy, hindi ka pa ba nadala kanina? Bakit mo pa tinititigan ng ganyan ng young lady? Kung ayaw mo magtrabaho, lumayas ka! Young lady, huwag niyo na po siyang patulan. Gusto ko ang mga empleyadong marunong makisama na tulad mo. Babanggitin kita kay mama mamaya. Basta masaya po kayo, young lady. Mukhang hindi magkasundo itong si Luna niyan at ang young lady. Hindi niyo pa ba alam? Ang nanay niya ay isang janitor at sobrang hirap lang nila. Sa susunod, dapat niyo siyang alagaan ng mabuti. Oh, sakto pala. Parang kailangan pa ng janitor na maglilinis ng inodoro sa palapag nating ito. Ibigay na lang natin iyan kay Lu. Mag-apply ako ng dagdag na 2,000 at 300 piso para sa'yo kada buwan. Anong tingin mo? Designer ang trabaho ko. At ano naman? Sobrang hirap nyo lang. Ang dagdag na 2,000 at 300 piso ay pagbibigay pugay na sa iyo ni Supervisor Ding. At saka, ang nanay mo ay nagwawalis sa kalsada. Ikaw naman ay maglilinis ng banyo. Hindi ba't sinusunod mo lang ang yapak ng nanay mo? Ikaw. Narinig ko na para malaman kung malinis ang inodoro, kailangan daw pagkatapos itong kuskusin, tignan kung ang tubig sa inodoro ay pwedeng inumin. Young lady, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming babantayan namin siyang inumin iyon. Huwag niyo na kaming masyadong apihin. Aba, ano naman kung apihin ka namin? Hoy, kung hindi mo kaya, lumayas ka! Wala kang karapatang palayasin ako. Bakit? Hindi mo kayang lumayas? Hump? Sabagay, sino ba namang mag-aakalang ang iyong nanay na tagawalis sa kalsada ay nasa ICU ngayon ng ospital kapag lumayas ka siguro ang nanay mo ngayong gabi ay mapapalayas na sa ospital. Mukhang si Xiaolu ngayong araw ay medyo hindi pa matanggap ang katotohanan. Tayong lahat ay magtulong-tulong para tulungan siya. Kapag uminom ka pa ng maraming beses sa toilet, masasanay ka rin. Magkakatrabaho naman tayong lahat kaya pagtitiyagaan naming turuan ka. Tara. Bitiwan niyo ako. Wala ba kayong takot na ang bagay na ito ay isumbong ko kay tagapamahala Jiang? Kung gusto mong hindi ka na namin pahirapan, sige ba? Mayroon akong isang order dito. Kapag nakuha mo ito, hindi ka na namin papahirapan, kundi bibigyan ka pa namin ng malaking halaga ng pera. Ano sa tingin mo?
Ganoon ba talaga kayo kabait? Kailan darating ang deposito? Pagkatapos mo magawa ang order, makukuha mo na yon sa loob ng 1 linggo. Sige, pupunta ako. Tagapamahala ding ang lupit mo talaga. Itong si tagapamahala Huang ay hindi isang madaling tao. Balita ko ang lahat ng babaeng katrabahong nakasama niya ay walang naging maganda ang kinahinatnan. Hanggat nasiyahan kayo, binibini. Ang maliit na teknik na ito ay wala lang yan. Magaling ang ginawa mo. Magaling din ang ginawa mo. Tama po kayo, tagapamahala din. Tagapamahala Huang, pakicheck po ninyo ang proposal na ito. Seryoso po ang aming kumpanya sa inyo. Xiaolu, tama ba? Maganda ang babaeng ito? At mabango rin. Pero, gusto mong papirmahin ako sa kontratang nagkakahalaga ng 80 milyong piso? Dapat uminom ka muna kahit ilang baso man lang, di ba? Bakit? Natatakot ka bang may hinalo ako sa alak? Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, paano tayo makakapag-usap tungkol sa negosyo? Tagapamahala Huang, ang alak na ito ay nainuman ko na rin. Tayo. Isang baso pa lang ang nainom mo. Sino bang niloloko mo? Ang kontratang pipirmahan natin ngayon ay nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Hindi ba dapat samahan mo akong uminom hanggang sa masiyahan ako? Halika, ituloy natin. Tagapamahala Huang, hindi ko na talaga kayang uminom pa. Pwede na po ba nating pirmahan ang kontrata? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung gusto mong mapirmahan ang kontrata, pwede naman, pero kailangan mo muna akong samahan sa kama kahit isang beses lang. Haha. Bitawan mo ako. Hindi ako ganoong klaseng babae. Kapag lumapit ka pa, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Walang hiyang babae ka. Huwag ka nang magpanggap. Gusto mong pirmahan ang kontrata, pero ayaw mong magbayad ng kahit na anong kapalit? Pakawalan mo ako. Hindi ko napipirmahan ang kontratang ito. Ngayon mo pa gustong tumakas? Huli na ang lahat. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitiwan mo ako. Pakawalan mo ako. May naririnig ka bang ingay? Bitaw. Ay, ganyan talaga ang gusto nilang laro ngayon. Sino yan? Nanyan. Kabatang Chin. Ginagawa niya ito ng kusa. Nagsisinungaling siya. Nandito lang ako para pumirma ng kontrata sa kanya. Hindi. Hindi ba't ito na ang usapan? Ako? Lumayas ka. Magsilayas din kayo. Bakit ka nandito? Kailangan kong mapirmahan ang kontratang ito. Na ospital ang nanay ko, kailangan ko ang perang ito. Pwede kong pirmahan ang kontrata sa iyo. Kabatang Chin, nakasalubong mo ba ang dati mong apoy? Pwede ka na ring umalis. Sabihin mo nga sa akin, pagkatapos nating maghiwalay, bakit naging ganito kahirap ang buhay mo? Dapat ay alam mo ito, na ikaw at ang aking anak ay hindi galing sa iisang mundo. Bibigyan kita ng 40 milyong piso. Layuan mo ang aking anak. Ang pagsasama namin ay hindi dahil sa pera. Ang perang ito ay hindi ko kailanman tatanggapin. Dapat ay nag-aaral siya sa ibang bansa. At magmamana ng negosyo ng pamilya pagbalik niya. Sa katayuan mong iyan at pagsama sa kanya ay masisira lamang ang kanyang kinabukasan. At baka ay mawalan pa siya ng karapatan sa mana. Naiintindihan ko na. Tungkol sa mga nangyari ngayong araw, salamat sa iyo. Bukod dito, ay wala na akong iba pang sasabihin. Sige. Magpahinga ka na muna ng mabuti ngayong gabi. Alamin mo kung paano niya hinarap ang buhay sa mga nakaraang taon. Nakabalik na si Xiaolu. Kumusta? Nakuha mo ba ang kontrata? Nabalitaan ko na ang tagapamahala Huang na iyan ay hindi marunong maawa sa kama. Aba, gusto mo bang ihatid ka namin sa ospital? Alam niyo naman pala noon pa na hindi siya mabuting tao. Alam namin. At ano naman ngayon? Hindi ba ikaw rin naman ang may gustong pumunta? Kung sinabihan niyo lang ako ay hindi ako pupunta roon. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Dahil kung hindi ka pumunta, saan ka kukuha ng pera para sa pagpapagamot ng nanay mo? Huwag ng maraming daldal. Ilabas mo na ang kontrata. Kapag napagsilbihan mo ng maayos si tagapamahala Huang, ay hindi ka na mamumroblema sa pera. Pasensya na at bibiguin ko kayo. Dahil hindi ako nakipagpirmahan ng kontrata sa kanya. At lalong hindi ako nahulog sa inyong bitag.
Dahil wala ka pang pinirmahang kontrata, ibig sabihin ba ay wala kang silbi? Ang mga walang silbi ay dapat nang lumayas sa kumpanya. Pero dahil magkakilala naman tayo, handa kitang payagang manatili rito. Ano kaya kung maglinis ka na lang ng banyo rito? Lumuhod ka na at magpasalamat sa kanya. Sa ibang kumpanya ba ay may kasing bait na amo ni Binibini? Ano? Kahit hindi ko nakuha ang kontrata kay tagapamahala Huang, nakuha ko naman ang kontrata mula sa Kin Group. Hehe, ang lakas din ang loob mong magyabang ha. Ang King Group ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa buong bansa. Alam mo ba kung saan man lang ang pinto nila? Ano? At nagsasabi ka pang nakuha mo ang kontrata? Imposible iyan. Kung ganoon, ano ito? Huwag mong sabihing iniisip mong maniniwala ako sa kontrata mula sa kung anong maliit na kumpanya lang. Huwag kang managinip ng gising kapag inilabas mo iyan. Pagtatawanan ka lang ng mga katrabaho mo. Buksan niyo ang inyong mga mata. Tingnan niyo itong mabuti. Ano ito? Kontrata nga talaga ito mula sa Kin Group. Posible kaya na nakuha nga ni Luna niya ng kontrata sa Kin Group? Siguradong gumamit siya ng peking selyo para lokohin tayo. Ikaw na walang kahit na ano. Paano namang mangyayari? Nakapirma ka ng kontrata sa King Group. Ano? Kung totoo o hindi. Malalaman niyo rin kapag sinuri niyo iyan. Totoo ba talaga? Baka naman nagbibiro ka lang. Nabalitaan ko na may nakakuha raw ng kontrata mula sa Kin Group sa departamento nyo ngayong araw. Ma, hindi ko akalaing malalaman niyo ang maliit na bagay na ito. Tama po kayo, ako ang nakakuha ng kontratang iyan. Talaga ba, Xiao Xiao? Napakahusay mo pala sa trabaho. Pero ako ang pumirma sa kontratang iyan. Nanyan, alam ko na malaki na ang agwat nating dalawa ngayon at hindi ka komportable. Pero hindi mo naman dapat gawa-gawa lang ang lahat. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo silang lahat, ang kontratang ito, kung sino ba talaga ang nakapirma rito. Nagsisinungaling siya. Ang kontratang ito ay ang panganay na Binibini mismo ang pumirma. Tama. Alam nating lahat ang tungkol dito. Luna niyan ay naiinggit lang sa talento ng panganay na Binibini. Bakit kayo nagsisinungaling? Ang kontratang ito ay malinaw na ako ang kumuha. Isa kang sinungaling. Sa harap ni tagapamahala Jiang. Hindi ka pwedeng basta-basta magsalita rito. Tagapamahala Jiang, kailangan niyo po akong paniwalaan. Hindi po ako nagsisinungaling. Lumayas ang sinungaling. Tama na. Naku ina, huwag niyo na pong sisihin si Nanyan. Tutal siya naman ang nagligtas sa buhay niyo at saka sa kumpanya. Hindi lang minsan o 2 beses siyang naging arugante. Pinayagan kitang magtrabaho rito sa kumpanya. Hindi para maghari-harian ka rito. Ay nanay, nakuha ko na. Ang laking kontrata nito. Ano pong pabuya niyo sa akin? Itong batang ito talaga. Zhang Qing, Opo, mag-utos ka. Maghanda ng selebrasyon para sa senyorita. Dapat dumalo ang lahat ng empleyado. masusunod po. Nanyan, ikaw ang nagligtas sa buhay ni nanay. Hindi kita sisisihin sa pagkakataong ito. Para sa selebrasyong ito, inaasahan kong pupunta ka rin. Hindi ako pupunta. Pwedeng hindi ka pumunta, pero iyong nanay mong dukha. Kung makakapanatili pa ba siya sa ospital? Ano bang pinag-uusapan nyo riyan? Ay nanay, nakikipag-ayos lang ako kay Nanyan dahil alam kong ayaw mo rin na maging sobrang tensyonado kami. Hindi ba Nanyan? Pupunta ako sa selebrasyon. Sa tingin mo ba nagkamali ako ng tingin sa tao? Ang batang sinanyan, paano niya nagawang gawin ang ganitong bagay ngayong araw? Baka po hindi naman kayo nagkamali. Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba na ang nagsisinungaling ay ang sarili kong anak? Iniisip ko lang, noong unang beses nating makita, si Nanyan, nakasuot din siya ng kasuotang Xiuhe. Higit sa lahat, hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinapakita ng senyorita ang Feng Bayo na magpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Ang ibig mong sabihin, posibleng hindi ko anak si Bai Xiao? Baka gusto niyo pong magpa-DNA test? Hoy! Ito ay piging para sa selebrasyon ng panganay na Binibini. Ha? Ikaw na walang silbi. May kapal ka pa na mukhang pumunta rito. Uy, wag ka namang ganyan. Mula noong bata pa siya, kasama ang mahirap niyang ina, namuhay sila ng magkasama. Itong mga matatamis na pagkain ng altalipunan, sa tingin ko ay hindi pa niya kailanman nakikita. Kaya ngayong araw, sinadya ko siyang imbitahan para pumunta rito at makatikim naman. Hindi ko kailangan ng limos mo. Para sa akin, itong piging para sa selebrasyon ay wala namang saysay at pakitang tao lang. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Ang mga bagay na ibinibigay ko sa'yo, kakainin mo ito sa ayaw at sa gusto mo. Masarap ba? Bakit? Hindi mo pa ba nakakain ang ganito kasarap na pagkain? Masyadong nagmamadali na bilaukan ka tuloy? Ano ba talagang balak ninyong gawin? Ako, pinapunta kita rito dahil gusto kong makita mo na ang mga bagay na dapat ay sa iyo ay mapupunta lahat sa akin sa huli. Ang asawa mo na dapat ay sa iyo ay aagawin ko rin sa huli.
Ang handaan para sa tagumpay mo ay inagaw ko na rin. Ang lahat ng sinasabi mo ay hinding-hindi ko pinapansin. Talaga? Paano kung sabihin ko na ang posisyon mo bilang senyorita ay inagaw ko na rin? Basta handa kang ibigay sa akin ang suot mong medalyon na iyan, nangangako ako na mula ngayon ay hindi na kita guguluhin pa. Noong pinulot kita noon, sa iyong leeg, ay suot mo ang medalyong ito. Kaya dapat mong ingatan ito ng mabuti para mahanap mo ang iyong mga tunay na magulang. Ang medalyong ito ay napakahalaga para sa akin, kaya hindi ko ito ibibigay sa iyo. Huwag mo na akong pilitin na gawin ito sa mahirap na paraan. Ngayong nandito na tayo, kung ibibigay mo o hindi ay wala ka nang magagawa pa. Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. Huwag na huwag mong kukunin ang medalyon ko. Ibigay mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo iyan. Tila itinadhana talaga na hindi ito mananatili sa iyo. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Tagapamahala Jiang, nakikiusap po ako. Tulungan niyo po ako. Bai Xiao, inagaw niya ang aking medalyon. Nay, silunan yan talaga. Pilit na inaagaw ang pendanteng jade ko. Anong pendanteng jade? Ipakita mo sa akin. Feng Bayu? Iyan nga iyon. Akin ang pendanteng jade na iyan. Nagsisinungaling ka. Ang pendanteng jade na ito ay orihinal na sa akin. Lahat ng taong narito ay kayang magpatunay para sa akin. Ikaw ang pilit na umaagaw sa pendanteng jade ko. Nay, kailangan niyo po akong paniwalaan. Ito ang pendanteng jade ng anak ko. Nay, alam ko na. Paniniwalaan niyo ako. Ibigay niyo na sa akin. Ang pendanteng jade na ito ay talagang sa akin. Ang nanay ko, noong napulot niya ako bata pa lang, ay suot-suot ko na ito. Napulot ka lang? Opo. Noong 5 taong gulang ako, napulot ako ng kasalukuyan kong nanay. 5 taon? Noong nawala ang anak ko, ay 5 taong gulang din siya. Nay, mas pipiliin niyo ba talagang maniwala sa sinasabi ng isang tagalabas kaysa maniwala sa sinasabi ng sarili niyong anak? Nakikiusap po ako. Paniwalaan niyo ako. Hanggat hindi pa nagiging malinaw ang lahat, ang pendanteng jade na ito ay hindi ko ibibigay kahit kanino. Tagapamahala Jiang, lumabas na ang resulta ng paternity test. Ang sinusuring si Bai Xiao at ang kliyenteng si Jiang Yingqiu ay kumpirmadong mag-ina. Tagapamahala Jiang, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Napakahalaga po ng jade pendant na ito para sa akin. Tama na. Sinabi ko na. Nasa anak ko ang jade pendant na ito. Sa opisina, hinayaan ko na ang pag-agaw mo sa mga nagawa niya. Pero pati ang jade pendant niya ay inaagaw mo rin. Ang lakas ng loob mo. Paano nangyari iyon? Ang jade pendant na ito ay suot ko na simula noong bata pa ako. Bai Xiao, ano ba ang ginawa mo para malito ng ganito si tagapamahala Jiang? Ang batang sinanyan, bakit niya nagawa ang ganitong bagay? Gusto niyo po bang magpa-DNA test? Hello, may ipapagawa ako sa iyo. Ma, anong DNA test? Hindi ba kayo naniniwala na ako ang tunay ninyong anak? Oo, pasensya na anak. Matapos ang lahat para mahanap ka, nagduda pa si mama sa iyo. Hindi na ito mauulit sa susunod. Ma, hindi ko kayo sinisisi. Pero paulit-ulit akong tinatarget ni Luna niyan, natatakot ako na sa hinaharap ay gagawa pa siya ng masama sa akin. Huwag kang matakot. Bibigyan kita ng hustisya. Ano ang gagawin ninyo? Hinding-hindi mo dapat ginawa. Ang pang-aapi sa kaisa-isang anak ko na matagal kong hinanap. Nay, wag na lang kaya? Kahit na hindi ko alam kung bakit kinuha ni ate na niyan ang aking pendant na jade at kung ano ang balak niyang gawin. Pero hindi naman siya nagtagumpay, hindi ba? Bai Xiao, wala ka bang hiya? Ang pendant na jade na ito ay ang tanging alaala para mahanap ko ang aking mga tunay na magulang. Bakit pati ito ay gusto mong agawin? Tama na. Kaya pala iniisip ko kung bakit ninakaw mo ang pendant ni Xiao Xiao. Iyon pala ang binabalak mo. Wala akong pakialam kung saan mo man iyan narinig. Ang iyong mga plano ay tiyak na mabibigo lang. Hindi mo ako maloloko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nyo. Ang alam ko lang, wala akong ginawang masama. Ate na niyan, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kung gusto mo na lumuhod at humingi ng tawad sa akin, ay maaari kong pakiusapan si mama na patawarin ka muna ngayon. Xiao Xiao, napakabait mo talaga. Matapos kitang mahanap muli, ay hindi ko hahayaan na kahit sino ang umapi sa'yo. Naririnig mo ba ako? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Kung hindi ay babaliin ko ang mga kamay mo. Hinding-hindi ako luluhod at lalong hindi ako hihingi ng paumanhin sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Ang tigas pa rin ng loob mo? Ang pendant na ito ay sa anak ko at ito ay isang kayamanang walang katumbas. Mga tauhan, hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ikaw ba mismo ang luluhod at uumpog ng iyong ulo? O gusto mong utusan ko silang gawin iyon para sa iyo? Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw ang nabulag. Bai Xiao, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Darating ang araw, pagbabayaran mo rin ang lahat ng iyong ginawa. Ma, sinusumpa niya ako. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Ipagtatanggol kita. Opo. Mukhang
Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang anak ko sa aking puso. Hindi ko hahayaang siraan siya ng kahit na sino. Bugbugin niyo siya hanggang sa matauhan siya. Tagapamahala Jiang, tama na po. Iniligtas niya rin naman ang buhay niyo noon. Tigil. Alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Sinabi ko na, ang mga bagay na hindi ko naman ginawa ay hinding-hindi ko aaminin. Dahil diyan, kailangan ko na namang turuan ng leksyon si ate. Ipagpatuloy ang pagpalo sa kaniya. Bugbugin siya hanggang sa lumuhod siya at humingi ng tawad. Tigil! Hala, nandito na si Kabatang Chin. Pasensya na po at hindi ko kayo agad nasalubong ng maayos. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nandito ako para isama siya. Binastos niya ang anak ko. Kung isasama mo siya, parang hindi naman ata tama iyon? Nagbibiro siguro si tagapamahala Jiang. Kahit pa may nagawa siya sa anak mo, narito ako para protektahan siya at wala kayong karapatan na pagtulungang apihin siya. Kabatang Kin, huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Dahil siya naman talaga ang nagnakaw ng gamit ko. Kaya naman pinaparusahan lang namin siya. Wala talaga akong ginawa. Naniniwala ako sa iyo. Tabi, Kabatang Chin, hindi ka ba natatakot na kalabanin ang pamilyang Jiang? pamilyang Jiang, wala ka pang karapatan na isang batang paslit para magdesisyon. Ang gusto ng anak ko ay gusto rin ng pamilyang Jiang. Harangan siya. Kabatang Chin, ayaw ka naming maging kaaway. Luna niyan, kailangan mong maiwan dito. Problema ko po ito. Huwag mo na akong intindihin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Tagapamahala Jiang, gusto niyo ba talagang maging kaaway ng pamilyang Chin? Haha. Kabatang Kin, nagwala ka pa talaga ngayong araw para lang sa isang babae. Hindi ka ba natatakot sa mangyayari? Na makatanggap ng paghihiganti mula sa pamilyang Jiang? Maaari mong subukan. Sa tingin ko ay hindi gusto ni tagapamahala Jiang na makipag-away sa pamilyang Qin at pareho lang tayong mapahamak, di ba? Paalisin sila. Nay, ang pamilyang Jiang ang pinakamayaman sa buong bansa. Bakit ganoon na lang kadali na hayaan silang makaalis? Hindi dapat minamaliit ang taong sikin mo. Noong 20 anyos pa lang siya ay nasa ibang bansa na siya at nagtayo na ng sarili niyang imperyo sa negosyo. At ngayon ang mga negosyo niya ay unti-unti nang lumalago dito sa bansa. Kapag kinalaban natin siya ay wala itong maidudulot na mabuti sa ating pamilyang Jiang. Masakit ba? Medyo. Dadalhin kita sa ospital. Sabi ng doktor, ay wala namang malalang nangyari sa iyo. Magpahinga ka na lang ng mabuti pagkatapos nito. Salamat sa iyo. Iniligtas mo na naman ako. Noong iniwan mo ako noon, di ba sabi mo ay nahanap mo na ang tunay na pag-ibig? Bakit ganito kahirap ang kalagayan mo ngayon? Kin mo, maghiwalay na tayo. Nanyan, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Nalaman ko na si Feng Junming ang tunay kong mahal. Sige, naiintindihan ko na. Nanyan? Kahit na umaarte lang tayo ngayon, pero gusto talaga kita. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Nakaraan na ang lahat ng iyon. Ang tunay na mahal mo na iyan ay isang manloloko lang. Kailangan mo pa talagang masaktan bago ka matauhan. Hayaan mo akong maglaro ng kaunti. Mag-ingat ka lang, baka masunog mo ang kama. Hindi ko iyon gagawin. Gusto mo bang? Sumubok muli kasama ko? Uy, ano yung sinabi mo kanina? Hindi ko narinig ng malinaw. Wala iyon. Magpahinga ka na muna. Aalis na ako. Hoy, Iiwan ko na ito sa iyo. Senyorita? Magsalita ka. May isang ginoong nagnangalang Feng sa labas ng villa na gustong makipagkita. Sinasabi niyang siya ang iyong mapapangasawa. Paalisin mo siya. Sino na ba ako ngayon sa tingin mo? Akala ba niya ay mapapantayan niya ako? Opo. Sandali lang. May silbi pa siya, papasukin mo siya. Wow! Xiao Xiao! Talagang napakayaman ng pamilyang Jiang. Napakagarbo ng dekorasyon dito. Pumunta ka ba rito para lang sabihin yan? Pulutin mo ito at ibigay sa akin. Sige, sige. Hehe,
Xiao! Ilang araw tayong hindi nagkita, hindi na ako makatulog dahil sa kaiisip sa iyo. Hindi na tuloy ang kasal natin noon. Kailan ba natin ito uulitin? Natatandaan ko, ang babaeng dapat mong papakasalan noon ay si Luna niyan bago mo ako naging kapalit. Ahahaha! Xiao, huwag ka namang magselos. Ang babaeng yan na si Luna niyan, hindi siya karapat-dapat. Xiao, huwag kang mag-alala. Sa susunod, ipaghahanda kita ng isang kasal na mas magarbo kaysa sa kasal na yon. Sige ba? Kung ganoon, bakit hindi mo ipakita ang katapatan mo? Ano sa tingin mo? Ano ang gusto mong gawin ko? Napakadali lang. Basta't kaya mong maging malupit para kalabanin si Luna niyan, maniniwala na ako na tapat ka sa akin. Napakadali lang yan. Sinisiguro kong masisiyahan ka. Dahil diyan, ang walang kwentang ina ni Luna niyan ay kasalukuyang nasa ospital. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Sige. Gagawin ko ng maayos ang lahat. Yan. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Nay, okay lang po ako. Maayos naman ang lahat sa kumpanya. Huwag na po kayong mag-alala. Napakahusay na. Drama ng mag-inang nagmamahalan. Talagang tagos sa puso, ah. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Nandito ako, syempre para ipakita sa matandang ito ang katotohanan. Feng Junming, binabalaan kita. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Hoy matanda, alam mo ba? Itong si Lu. Nanyan, matagal nang sinisante sa kumpanya. Ngayong nakakonfine ka, ang perang pambayad dito, baka naman nakuha niya sa pagbebenta ng kanyang katawan. Ano? Natanggal ka sa trabaho? Hindi na ako magpapagamot, uuwi na tayo. Nay, huwag po kayong maniwala sa kanya. Ang perang ito ay mula sa trabaho, pinaghirapan ko itong kitain. Feng Junming, lumayas ka rito. Hindi ka kailangan dito. Huwag kang masyadong kabahan. Kung wala ka ng pera, pwede kang tumabi sa akin kahit isang gabi lang. Ilang taon mo akong hindi pinahawak. Ngayon ay 80,000 piso kada gabi. Hindi ka nalugi roon. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lumayas ka. Walang hiyang babae ka. Masyado na ba kitang napagbigyan? Tutal magbebenta ka rin naman ng katawan sa huli. Mabuti pang hayaan mo ako magpakasarap ngayon. Inay, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong magpadala sa emosyon. Makakahanap ako ng bagong trabaho. Hinding-hindi ako gagawa ng anumang makakasira sa dangal ng ating pamilya. Tingnan mo kung ano ito. Abiso ng pagkakasibak sa trabaho. Nagsalita na si tagapamahala Jiang. Wala nang kumpanya ang maglalakas loob na tanggapin ka ngayon. Wala kang pakialam sa mga bagay na ito. Umalis ka na agad. Nanyan o nanyan, napaka-inosente mo talaga. Akala mo bang yung umabot na sa ganito ang lahat ay mapapaalis mo na lang ako ng basta-basta? Sa tingin mo ba ay aalis ako? Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng pagkakataon. Mga tao, pasok. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ang nanay ko. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo pa rin ako mapapasaya ng husto, huhugutin ko ang karayom ng swero ng matandang ito. Papatayin ko siya. Huwag. Huwag kang makinig. Huwag kang makinig sa kanya. Punyeta, manahimik ka? Labag ito sa batas. Doktor, saklolo. Walang silbi, teritoryo ito ni tagapamahala Jiang. Walang doktor ang maglalakas loob na pumunta rito. Umayos ka? Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo pang iligtas ang nanay mo, lumuhod ka sa harap ko. Gumapang ka rito at dilaan mo ang sapatos ko. Hayop ka. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Matandang hukluban. Sobrang bait ko na ba sa'yo? May karapatan ka ba magsalita? Nay. Luluhod ako. Nakakaluhod na ako ngayon. Maaari mo na bang pakawalan ng nanay ko? Hindi sapat ang pagluhod lang. Sabi yan ng Kuya Ming namin. Dapat gumapang ka rito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Dilaan mo lang ng maigi ang sapatos ko rito at papakawalan kita. Anong tinitingin-tingin mo? Sige na, hindi ba humihingi siya ng tulong sa'yo? Bitiwan mo siya. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo siya. Sino ka ba sa tingin mo? Bata, binabalaan kita. Huwag kang makialam dito.
Huwag kang umiyak, narito na ako. Sa wakas, dumating ka na. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Mula ngayon, wala nang mga ngahas na saktan ka. Bata. Kinakausap kita. Bingi ka ba? Ha? Ang kamay ko. Umupo ka muna. Aayusin ko lang ang basurang ito. Magsalita ka? Aling kamay ang humawak sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, tao ako ng pamilyang Jiang. Naniniwala ka ba sa akin? Ayaw mong magsalita ha? Dahan-dahan lang. Nagkamali ako, patawad. Pagbabayaran mo ang pang-aapi sa kanya. Dispatchahin niyo siya. Pakiusap, iligtas niyo ang nanay ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para sa konsultasyon ng mga pinakamahusay na doktor. Maraming salamat. Paano mo ba talaga kinalaban ang pamilyang Jiang? Bakit ba nila patuloy na inaapi ng ganito? Hindi ko rin alam. Noong araw ng kasal, sinubukan ni Bai Xiao na agawin ang aking jade pendant. Sa huli, kinilala siya ni tagapamahala Jiang at hindi rin niya ako tinigilan kailanman. Jade pendant? Magpapadala ako ng mga tao para mag-imbestiga. Dito ka muna tumira sa bahay ko sa ngayon. Para mas ligtas. Hindi ba ito magiging sobrang abala sa iyo? Gusto mo pa bang maulit ang ganitong pangyayari? Kung ganoon, pasensya na sa abala. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Kapag nasa panganib, tawagan mo ako agad. Magpakabait ka. Huwag mo akong hayaang mag-alala sa iyo. Ma, siya ang nanay ko. Mabait siyang tao, kaya huwag kang mailang. Matagal na tayong hindi nagkita. Binibining Lu. Magkakilala kayo? Ang girlfriend mo noong kolehiyo? Anak, syempre alam ko. Magandang araw po, auntie. Ma, mahiyain si Nanyan. Huwag mo siyang tatakutin. Ikaw talagang bata ka. Natatakot ka bang kakainin ko siya? Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kabatang Kin, may nahanap kaming ilang bagay tungkol kay Miss Lu. Sige, pupunta na ako agad. May kailangan lang akong asikasuhin sandali sa labas. Tawagan mo ako kung may mangyari. Natatandaan ko. Sinabi mong hindi mo naguguluhin si Amo. Bakit mo siya kinukulit ulit ngayon? Gusto mo bang makasali sa mayamang pamilya? Auntie, pasensya na po. Nagkaroon lang po ako ng kaunting problema. Alam ko ang tungkol sa iyo. Kinalaban mo ang pamilyang Jiang at ngayon pati si Amo ay nadamay na sa pakikipag-away sa pamilyang Jiang. Alam mo ba, dapat ay ikakasal ang ating si Amo sa panganay na anak ng pamilyang Jiang. Pasensya na po. Ano namang magagawa ng pasensya mo? Kung talagang para sa ikabubuti niya ang iniisip mo, dapat ay lumayo ka sa kanya. Magkaiba ang mundo ninyong dalawa. Aalis na po ako ngayon. Huminto ka. Kung aalis ka ngayon, gusto mo bang sadyang sisihin ako ni Amo? Umalis ka na lang pagkatapos ng ilang araw. Ma, kakagaling mo lang sa sakit. Dahan-dahan lang sa paglakad. Ayos lang ako? Ay naku, magaling na ako. Napakagaling talaga ng doktor na kinuha ni Kabatang Chin. Magaling na talaga ako. Sayang lang ang pera kung mananatili pa ako sa ospital. Hindi rin maganda na palaging may utang na loob sa iba. Ano namang magagawa ng sorry? Kung gusto mo talaga ang makabubuti sa kanya, dapat ay lumayo ka na sa kanya, hindi kayo magkalebel. Ma, makakahanap pa rin ako ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala. Hindi nag-aalala si Mama. Alam ko na ang ating Nanyan ay ang pinakamabait na anak. Hindi baling hindi makapasok sa malaking kumpanya. Pwede naman tayong pumunta sa maliliit na kumpanya. Habang buhay kang magiging pagmamalaki ni Mama. Tara na. Hoy Ate May, ilang araw na kitang hindi nakikitang pumasok. Nag-resign ka na ba? May nangyari lang na problema sa bahay. Siya nga pala, tamang-tama, mayroon ako ngayong linggo na. Part-time na waiter, 4,000 piso ang bayad sa isang araw. Sasama ka ba? Oh, sasama ako. Naku, salamat talaga. Ma, sasama na rin ako sa iyo. Pwede bang sumama ang anak ko sa akin? Siyempre naman. Siguraduhin mong darating ng nasa oras bukas. Maraming salamat talaga. Ang saya nito, Ma. Napakasaya ko. Binibining bay, ayos na ang lahat.
Yan, wala talagang silbi ang nanay para hayaan kang magtrabaho bilang waitress kasama ko. Nay, walang mataas o mababang trabaho. Basta't kasama kita, inay, masaya na ako. Oo nga, hindi naman natin hangad na kumita ng malaking pera. Basta't magkasama tayo, malusog ang ating katawan, at ligtas ang kalagayan natin, sapat na iyon. Aba, lunan yan. 2 araw lang tayong hindi nagkita. At heto, naging waitress ka na rin talaga kasama ang nanay mo. Sa tingin ko, hindi nakakahiya ang pagiging isang waitress. Ay, pasensya na Hanan yan. Nadulas ang kamay ko. Kailangan mo pang linisin itong sahig. Alam mo ba ang mga patakaran? Lumuhod ka at punasan iyan. Ito ang dapat mong gawin bilang isang waitress. Yan, ayos ka lang ba? Mga binibini, hindi pa po kailanman nakaranas ng ganitong trabaho ang anak ko. Ako na lang po ang gagawa. Kayang-kaya ko pong linisin ito ng maigi. Nay, wag naman pong ganyan. Ayos lang, sanay na ang nanay sa ganito. Ay, pasensya na Hanan yan. Nadulas na naman ang kamay ko. Kailangan mo pang bumaba mismo doon para pulutin ang pulseras ko. Bay Xiao, wag kang sumobra. Binibining bay? Hindi marunong lumangoy ang anak ko? Maari po bang iba na lang ang piliin ninyo? Sige, kung hindi siya pupunta, ayos lang. Pero ikaw ang pumunta. Di ba paborito mong ipagtanggol ang anak mo? Nay, hindi na natin kailangan ang perang ito. Maghanap na lang kayo ng iba. Uy, bakit? Aalis ka na agad ngayon? Hindi iyan ganoon kadali. Kung hindi marunong lumangoy, kaya naman naming sanayin ka. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Matandang hukluban! Lumayo ka rito! Bitawan ninyo ang anak ko. Bitawan ninyo ang anak ko. Gustong-gusto mo talagang ipagtanggol ang anak mo, ha? Sige, pagbibigyan kita. Halika rito. Yan. Tara, Huwag. tara. Nay, Naubo ka siguro matanda ka? Sino ang nagsabi sa iyong banggain ako? Iyan ang mapapala mo sa pagbangga sa akin. Hindi ko kailanman hahayaang saktan niyo ang anak ko. Sige lang, ituloy nyo. Nay, Huwag kang malikot! tulungan niyo ang nanay ko. Anong ginagawa nyo? Ano ba talaga ang ginawa nila para tratuhin nyo sila ng ganyan? Dadalhin kita sa ospital. Tagapamahala, Jiang! Kanina po ang mag-inang ito ay naging bastos sa ating senyorita. Sinubukan pa nila magnakaw ng gamit niya. Wala na po talaga kaming nagawa. Kaya pinarusahan namin sila ng kaunti para maturuan ng leksyon. Nay, lumalambot na naman ba ang puso nyo? Ang matandang ito kanina ay gustong itulak ako sa tubig at pati na rin ang kamay ko ay sinaktan niya. Xiao. Maayos ka lang ba? Tumawag kayo agad ng doktor. Ang anak ko na hirap kong nahanap, na iniingatan ko ng husto at parang hiyas sa paningin ko, tapos nagawa mo pa siyang saktan. Mga tauhan, ipagpatuloy ang pagpaparusa sa kaniya. Usahan mo siya. Ayaw ko. Nay, Lumuhod ka! Ikaw na, matandang ito. Ayaw ko. Uulitin mo pa ba? Uulit, nagnakaw ka ng gamit ng binibini. Nay, Tagapamahala Jiang. Baka naman masyadong mabigat ang parusang ito? Inapin niyo ang anak ni Jiang Yingqiu. Nararapat lang iyan sa iyo. tagapamahala Jiang. Ang nanay ko. Hinding-hindi talaga inapi si Binibining Bay. Nakikiusap ako. Pakawalan niyo na siya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag kang malikot! Nagmamakaawa po ako sa inyo. Binibini. Talagang alam na po naming nagkamali kami. Nakikiusap po ako sa inyo. Pakawalan niyo na ang nanay ko. Pwede ko namang pakawalan ang nanay mo, pero ikaw ang dapat tumanggap ng parusa para sa kanya. May lakas ka ba ng loob? Hanggat pakakawalan niyo ang nanay ko, kahit ano ay gagawin ko. Mabuti naman kung ganoon. Ibigay niyo sa akin ang latigo. Yan. Bitawan niyo ako. Nagmamakaawa ako. Pakawalan niyo ang anak ko. Matandang ito, lumayo ka sa akin. Dinumihan mo ang sapatos ko. Kaya mo ba itong bayaran? Nagmamakaawa ako sa inyo. Parang awa niyo na. Iligtas niyo ang anak ko. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko.
Malapit na siyang mapatay sa bugbog. Binibini, may mamamatay na kapag itinuloy pa ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tulungan siya? Ma, bakit pati ang isang maliit na sekretarya ay hindi na sumusunod sa mga utos ko ngayon? Tama si Jiang Qing. Buhay ang nakataya rito. Yan. Kasalanan lahat ito ni Mama. Hindi ka na sana dinala ni Mama rito. Ilalayo ka na ni Mama rito ngayon. Hinto. Sino ang nagsabing maaari na kayong umalis? Binibining bay. Pagkatapos mong apihin ng ganito ang nanay ko, hindi pa ba sapat iyan? Pwedeng umalis ang nanay mo, pero ikaw ay hindi. Naghihinala ako. Naninakaw mo ang aking pulseras. Sobra ka na. Malinaw na ikaw mismo ang naghulog ng pulseras mo roon. Ang lahat ng mga naririto ay maaaring magpatunay para sa akin. Ninakaw mo talaga ang aking pulseras. Kung gusto mong patunayan ang iyong kalinisan, kung gayon, kailangan mong hubarin ang lahat ng iyong suot para personal naming itong masuri. Tagapamahala, Jiang. Maaari bang pagbigyan nyo na kami? Pakiusapan mo ang anak mo na tantanan na kaming mag-ina. Ang kagustuhan ng anak ko ay siya ring kagustuhan ko. Kung sakaling dumating ang araw na malaman mong ang mabait mong anak ay palagi lang palang nagsisinungaling at siya naman talaga ang totoong nang aapi, magsisisi ka ba? Kahit pa magsinungaling ang anak ko, dahil pa rin iyon sa mga pagkakamaling ginawa mo, kaya siya naging miserable. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Akala ko, iba kayo sa lahat. Matapos ang mahabang panahon, muli ko nang nahanap ang aking anak. Kaya hindi ko hahayaang may mang-api sa kaniya, pati na rin ako. Kapag ba ngayong araw, ay hinubad ko ang suot ko para lang makaalis? Siyempre naman. Subalit, kailangan mong maghubad ng todo bago ka makaalis. Lunan yan! Siguradong sisikat ka sa buong internet bukas! Napakabata mo pa, pero naguhubad ka sa harap ng maraming tao. Talagang wala kang kahihiyan. May mukha kang parang mapanuksong babae. Halata namang isa kang malandi. Hindi ko rin alam kung ilang lalaki na ang nakatulog mo. Yan, wag. Nakikiusap ang nanay sa iyo. Wag kang maghubad. Ma, hindi ako ang madumi, kundi ang puso ng mga tao. Huwag! Huwag kayong tumingin. Huwag kayong tumingin lahat. Yan. Bakit mayroon kang ganitong balat? Nanay, bakit sa likuran ko mayroong maliit na ulap? Tanging si Yan lang, sa kanyang likuran, ang may maliit na ulap na ito. Ibig sabihin nito, si Yan ay mula sa langit na ibinigay kay Mama bilang isang natatanging regalo. Hahaha, sinubukan mo bang magpanggap na anak ko? At sinadyang iguhit iyan? Naroon na iyan noong pinulot ko siya. Ano na naman ang balak mong gawin sa akin ngayon? Hindi maaari. Walang dalawang bagay sa mundo na may magkaparehong balat. Xiao. Ay ma, hayaan mong tingnan ka ni Mama. Tingnan ang balat sa katawan mo. Mabuti na lang at naiguhit ko na ang balat ng maaga. Ay ma, nakita nyo na naman. Bakit kailangan nyo pa itong suriin? Huwag kang malikot. Ma, nasasaktan nyo ako. Ma. Hindi ka ang anak ko? Paano nangyari iyon? Ibig sabihin ba ang anak ko ay... Ma, paano mangyayari iyon? Katatapos lang natin mag-paternity test, hindi ba? Ako talaga ang tunay ninyong anak. Tama, hindi pwedeng pekein ang paternity test. At saka, nasa iyo rin ang Feng Bayu. Hindi ito magkakamali. Hinto. Tabi. Anong gusto mong gawin? Tabi. Tagapamahala Jiang. Nakakatawa ka talaga. Ano ang nakakatawa sa akin? Nakakatawa dahil hindi mo man lang alam na ang sarili mong tunay na anak ay nakatayo na sa harap mo at pinapaikot-ikot ka lang ng isang impostor. Kabatang Kin, anong ibig mong sabihin? Si Lunan yan na lagi mong inaapi ang tunay mong anak. Ang Bai Xiao na ito ay isa lamang impostor. Ma. Hindi ako naniniwala. Ayaw lang aminin ni tagapamahala Jiang na nakagawa siya ng ganoon kahangal na pagkakamali. Ito ang ebidensya. Paano nangyari iyon? Hindi. Ma, huwag kang maniwala sa kanila. Siguradong kasabwat sila ni Luna niyan at magkakampi sila. Ang mga ebidensyang ito ay gawa-gawa lang nilang lahat. Kung hindi naniniwala si tagapamahala Jiang, ay maaari tayong magpa-paternity test muli. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong bantayang maigi ang ulat para hindi na ito mapakialaman ng iba muli. Hindi ako papayag. Ma, hindi ako papayag. Hindi ba't nangako kayo na hindi nyo na ako muling pagdududahan? Tagapamahala Jiang, may isa pa pong paraan ngayon. Iyon ay ang pagsubok sa pamamagitan ng dugo.
Ito ang aming pamilyang Jiang na palamuting Jade na pamana pa ng aming mga ninuno. Tanging ang mga tunay na kadugo lamang ang makakapaglabas ng kakaibang liwanag nito. Chow chow. Subukan mo. Paano nangyari ito? Walang reaksyon ang Feng Bayu? Ma, siguradong ang palamuting jade na ito ay luma na at sira kaya hindi na ito gumagana ng maayos. Huwag po kayong maniwala sa mga ito. Luna niyan? Subukan mo rin. Wala akong balak na maging anak mo. Yan. Sige na, subukan mo lang. Hindi para sa kahit ano, kundi para lamang mapatunayan ang kawalang sala nating mag-ina. Nagpakita ng liwanag, ang Feng Bayu. Luna niyan, ikaw ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Jiang. Ikaw ang tunay kong anak. Hindi po, Ma. Itong bagay na ito ay sigurado akong binalak nilang patibong. Huwag po kayong maniniwala. Kung ganoon, maglalakas loob ka bang magpa-paternity test ulit? Ikaw na impostora ka. Hanggang ngayon ba ay niloloko mo pa rin ako? Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Ako ang impostora? Ano ka naman sa tingin mo? Hindi ba tinulungan mo pa ang impostorang gaya ko para apihin ang sarili mong anak? Hindi mo pa ba alam? Sa tuwing nakikita kong sasabihin na ng anak mo ang totoo, pero malupit mo siyang inaapi. Napakasaya ng nararamdaman ko. Ha 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 ha. Yan, kasalanan ito ni Mama. Naging bulag ang iyong ina. Patawarin mo sana si Mama. Yan. Mababalik mo na ang katayuan mo bilang senyorita simula ngayon. Tagapamahala, Jiang. Wala na tayong anumang ugnayan sa isa't isa. Yan. Sinaktan ka ni Mama. Alam ko nang nagkamali ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Ma, umuwi na tayo. Yan. Yan. Patawarin mo si Mama. Dapat lang akong mamatay. Tama na. Sinabi ko na sa inyo, ito ang yupay ng aking anak. Sa trabaho, ninakaw mo na ang kredito niya, pati ba naman ang yupay niya, ay kukunin mo rin. Ang lakas ng loob mo, pinapasok kita sa kumpanya. Hindi para maghari-harian ka rito. Kahit na nagsinungaling ang aking anak, iyon ay dahil sa mga pagkakamaling ginawa mo na naging dahilan ng kanyang pagkalungkot. Kasalanan ko ang lahat. Pinanood lang kitang apihin ng iba. Nabulagan ang aking isipan, dapat lang mamatay si Mama yan. Gising na, pakiusap. Kapag gumising ka, kahit ano, ay gagawin ni Mama para sa iyo. Totoo yan. Kung hindi lang dahil sa swerte niya, kahit pamapatay niyo siya ni Bai Xiao, wala ka pa ring malalaman kahit kailan. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Mabuting bata si Yan kapag nagising na siya. Siguradong mapapatawad ka rin niya. Kapamahala Jiang, kailangang magpahinga ng maigi ng pasyente ngayon. Mas mabuti kung mananahimik ka muna. Sige. Mananahimik ako. Tagapamahala Jiang. Gigising din si Yan. Huwag kayong mag-alala. Kapag nagising na si Yan, hindi kaya niya ako mapatawad? Hindi niya ako kikilalanin bilang kanyang ina. Nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo ako. Tulungan mo akong kausapin siya. Tutulungan kitang kausapin siya. Ngunit ang batang iyon, medyo matigas ang kanyang ulo. Masyado mo siyang nasaktan sa pagkakataong ito. Nawala ako sa loob ng 20 taon sa kanyang buhay. Nitong mga nakaraang taon, paano ba talaga siya namuhay? Maaari mo bang sabihin sa akin? Sasamahan kita sa lugar kung saan siya lumaki. Para tignan. Sige. Tagapamahala Jiang. Dito na kaming mag-ina naninirahan. Tagapamahala Jiang. Pagpasensyahan niyo na ang aming munting tahanan. Pasensya na po sa inyo. Kayong dalawa ay nakatira lang sa ganito. Kalit na silid. Noon pinulot ko siya ay panahon ng taglamig. Siya ay parang isang kuting na napakaliit at nakahiga lang sa loob ng maliit na kahon na kahoy. Sa gitna ng matinding taglamig, paanong may bata rito? Bata! Iniisip ko noon, pagkatapos niyang mag-junior high school, ay ililipat ko siya sa mas malaking bahay.
Pero, ayaw niya talaga. Sabi niya sapat na ang lugar na ito dahil narito ang ating mga masasayang alaala. Sa totoo lang alam ko na ang batang ito ay hindi dahil sa ayaw niya sa malaking bahay, kundi dahil ayaw lang niyang gumastos ako ng pera. Hay, si Yanyan mula noong bata pa ay isa ng napakabait na bata. Mula pagkabata, ay marami na siyang nakuhang mga parangal. Tama, noong bata pa si Yanyan ay napakatalino niya talaga. Ang mga katrabaho ko ay sobrang naiinggit sa akin dahil mayroon akong ganito kabuting anak. Naku, noong bata pa siya sa mga pagsusulit, ay hindi siya kailanman nawala sa 3 nangunguna. Ang mga nakukuha niyang scholarship ay hindi niya ginagastos sa kung ano-ano, kundi pantulong sa gastusin sa bahay. Ang damit na ito, ay nakita ko ng suot niya. Ah, oo. Ito ay damit niya noong kolehiyo. Hindi ito mahal, nasa 80 piso lang. At dito ay marami na ring mga butas. Noong oras na iyon, natatakot ako na mapahiya siya sa harap ng mga kaklase niya. Kaya gusto ko sanang lihim na bilhan siya ng bago. Pero ang batang ito ay ayaw niya talaga. Sabi niya gusto niyang mag-ipon ng mabuti para makabili ng malaking bahay. Tagapamahala Jang, ano pong ginagawa ninyo? Aba, tagapamahala Jang, tumayo po kayo agad. Ano po ang ginagawa niyo? Dapat lang akong lumuhod. Dapat lang akong lumuhod para magpasalamat sa kabutihan niyo kay Yanyan. Tumayo na po kayo. Napalaki niyo siya ng napakabuti. Kung hindi dahil sa inyo, ang aking Yanyan ay namatay na sa lamig noong taglamig na iyon. Hindi ko kailanman mababayaran ang kabutihang ito. Tagapamahala Jang, huwag niyo pong sabihin niyan. Ang makilala si Yanyan ay isa ring napakalaking biyaya para sa akin. Upo po, maupo po muna kayo. Bakit niyo naman nasabi iyan? Napakarami na niyang pinagdaan ng hirap. Dapat ay namumuhay siya bilang isang prinsesa na dapat ay nabibigyan ko siya ng isang buhay na walang inaalala. Kung hindi dahil sa inyo, tuluyan ko na sana siyang nawala. Tagapamahala Jang, ang batang si Yanyan na napakabait. Bakit siya napadpad sa kung saan-saan noon? Noong ako ay bata pa, nagkamali ako ng napangasawa. Pagkatapos kong isilang si Yanyan, ang kanyang ama ay naging lasenggo at sugarol. At sinasaktan kaming mag-ina hanggang sa isang araw, nagdala siya ng isang grupo ng mga siga para ibenta si Yanyan pambayad sa kanyang utang. Aba boss, ito ay orange, hindi mansanas. Sino ba kayo? Bakit kayo biglang pumasok sa bahay ko? May pagkakautang ako sa labas at pinangako ko sa kanila na ibibigay ko si Yanyan pambayad sa utang. Pumayag na ako sa kanila na ibigay si Yanyan bilang pambayad sa utang. Hayop ka. Bahala ka na kung gusto mo magsugal. Pero paano mo nagawang ipambayad sa utang ang anak natin? Bitaw. Bitaw sabi eh. Siya naman ay, wala lang namang silbi ang batang ito. Kapag lumaki na iyan, mapupunta rin naman siya sa ibang pamilya bilang asawa. Hindi mo siya pwedeng ibenta. Yan. Kaya mo rin siyang... Kaya mabuti pa. Mas maagang ibenta siya para makatipid sa pagkain. Hindi, wag po. Hindi niyo siya pwedeng ibenta. Wag po siyang ibenta. Kuya Long. Hindi masama. Magiging maganda rin ang batang ito paglaki. Dadalhin na namin ang bata. At ang mga utang nating dalawa ay burado na. Sige. Salamat, Kuya Long. Hindi. Mama, gusto ko si Mama. Ako? Mama? Kuya. Kuya naman, kuya. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo siyang kunin. Magkano ba ang utang niya sa inyo? Pakonti-konti ko itong babayaran sa inyo. Napakakulit mo talaga. Yan. Kuya Long, ayos lang yan. Dalhin niyo na ang walang silbing batang ito. Yan. Ibalik niyo ang yan ko. Kung ano-ano lang ang sinasabi ng asawa ko. Mula noon, nakipag-divorce na ako sa hayop na iyon. Nagtayo ako ng sarili kong kumpanya. Pero wala akong araw na pinalampas sa paghahanap kay Yanyan. Para sa akin, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Madalas kong iniisip na kung darating ang araw na mahanap ko siya, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pinakamaganda sa mundo at hindi ko hahayaang masaktan siya kahit kaunti. Pero ngayon ko lang nalaman na ang taong nagpahirap ng husto sa kanya ay ako mismo. Kasama ang isang impostor, pinagtulungan namin siyang apihin at ipahiya siya kahit anong paliwanag at pagmamakaawa niya. Hindi man lang ako natinag. Hindi ako karapat dapat maging isang ina.
Tagapamahaladyang? Hindi ako karapat-dapat. Ayos lang iyon. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Ngayong mayroon ng mabuting ina na tulad niyo si Yanyan para protektahan siya sa hinaharap, hindi na siya muling aapihin pa. May hihilingin ako sa iyo. Tagapamahaladyang, tumayo po kayo. Ano man iyon, maaari nating pag-usapan ng maayos. Alam kong nagkamali ako. Ayaw na akong kilalanin ni Yanyan bilang ina niya. Nagmamakaawa ako sa iyo, ibalik mo na sa akin si Yanyan, pakiusap. Babayaran kita. Susuklian ko ang lahat ng mga taon na inalagaan at pinalaki mo siya. Ako, noong mapulot ko siya, itinuring ko na siyang parang sariling anak. Kailanman ay hindi ko inisip na humingi ng anumang kabayaran. Alam kong buong puso mo siyang minahal. Pero isipin mo rin na kung babalik siya sa akin, magiging isa siyang mayamang tagapagmana, makukuha niya ang lahat ng naisin niya. Para sa kapakanan niya, dapat mo na siyang ibalik sa akin. Sa loob ng card na ito, ay mayroong 2 bilyon at 300 milyong piso bilang ganti sa maraming taon na pagpapalaki mo sa kanya. Ako ito, bilang aking pagtanaw ng utang na loob sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Alam kong wala akong kakayahan. Hinayaan ko siyang mamuhay ng maraming taon sa mahirap na buhay. Huwag kang magalala. Tutulungan kitang kausapin siya. Ngunit, ang lahat ay nakadepende sa kanyang desisyon. Maraming salamat sa iyo. Ito ay dapat mong tanggapin. Dapat mong tanggapin ito. Kung hindi ay makakaramdam ako ng labis na pagkakasala. Dapat mo talaga itong tanggapin. Hindi ko alam kung kailan si Yanyan magigising. Pagkagising niya, baka kaya hindi niya ako mapatawad. Tagapamahaladyang, huwag kayong mag-alala. Si Yanyan ay isang mabait na bata. Siguradong mapapatawad ka niya. Tagapamahaladyang, gising na ang panganay na binibini. Gising na si Yanyan. Yanyan, humiga ka muna. Hindi ka pa lubos na magaling. Tagapamahaladyang, maayos na ang pakiramdam ko. Masyadong mahal ang ward na ito. Wala akong trabaho ngayon, hindi ko ito kayang bayaran. Maari po bang tumabi kayo? Yanyan, patawarin mo si Mama. Ngayon din, agad kong iaanunsyo na ibabalik kita sa trabaho. Hindi. Ipamamana ko sa iyo ang posisyon ko, ang maging presidente ng Hengsheng. Tagapamahaladyang, wag na po. Ang gusto ko lang ngayon ay makasama ang mama ko at mamuhay ng simple lang. Yanyan, ako rin ang mama mo. Maari mo bang patawarin si Mama? Ma, uwi na tayo. Ma, pauwi na tayo. Yanyan, siya pa rin naman ang iyong tunay na ina. Ma, ano bang pinagsasabi niyo? Ang tanging tunay na ina ko ay kayo lang. Yanyan, maraming nagawang pagkakamali si Mama, nararapat lang na magalit ka sa akin. Pero, nakikiusap si Mama sa iyo, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi, pwede ba? Tagapamahaladyang, nagpapatawa po kayo. Sa pagitan nating dalawa ay wala nang anumang ugnayan, kaya wala ring puwang ang galit. Ma, tara na. Tagapamahaladyang, Zhang Qing, sabihin mo sa akin, hindi ba't karapat dapat lang akong mamatay? Pagkatapos ng lahat ng hirap na mahanap ang aking anak, ayaw niya naman akong kilalanin. hindi niyo po lahat kasalanan niyon. Kasalanan ito ni Bai Xiao. Masyadong tuso at mapanil lang ang kanyang mga paraan. Kaya nagkaroon kayo ng ganitong kalaking lamat sa inyong relasyon. Tama. Ang babaeng iyan na si Bai Xiao, iutos mong dakpin siya at dalhin sa akin. Pagbabayarin ko siya. Gusto kong humingi siya ng tawad ng personal sa aking Yanyan. Masusunod po. Magpapadala na ako agad ng mga tao para hanapin ang kinaroroonan niya. Lintik na matandang iyon. Ang totoo ay ang tanga mo lang talaga. Dahil hindi mo nakilala ang sarili mong anak tapos sa akin mo pa isinisisi ang lahat. Hindi pwede ito. Hindi lang ako pwedeng maupo rito at maghintay ng kamatayan. Kailangan kong gumawa ng paraan para patayin ang babaeng iyan na si Lunan yan. Upang muling makuha ang buhay na marangya. Tita, ako po ito. Si Bai Xiao po. Xiao, bakit ka napunta rito? Hindi mo man lang ako sinabihan para masundo sana kita.
Anak, narito si Xiao Xiao. Xiao Xiao? Tita, ang ipinunta ko po rito ay para sana lihim na magpakasal muna kami ni Kuya Ming. Okay lang po ba sa inyo? Oo naman. Bakit naman hindi? Magandang balita ang kasal, pero bakit kailangang ilihim? Tita, alam niyo naman po, iba na ang katayuan ko ngayon, ayaw ng nanay ko. Kay Kuya Ming? At gusto niya akong ipakilala sa ibang mga lalaking matagumpay. Pero si Kuya Ming lang ang mahal ko, kaya naisip kong tapusin na ang lahat para wala nang magagawa. Ang anak ko, bakit naman siya matatalo ng ibang mga lalaking iyon? Ma, manahimik ka na lang. Sige, mag-usap kayo. Mag-usap kayo. Opo. Xiao Xiao? Seryoso rin ako sa'yo. Kailan mo gustong magpakasal? Kahit ngayon na, pwede ako? Pwede tayong magpakasal, pero kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Kahit hindi lang isa? Kahit 10 bagay pa ay gagawin ko. Wala namang mamamatay rito, di ba? Ano ang kinatatakutan mo? Kung may mangyari mang masama, nandyan ang pamilyang Jiang para sumalo. O baka naman, kahit ang maliit na bagay na ito ayaw mong gawin para sa akin? Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang gusto mo. Hello, Ma. Nakahanap na ako ng trabaho. Alam ko namang ang yanyan namin ay isang batang may mararating. Kaya ipagluto niyo po ako ng hapunan. Uuwi ako para kumain. Tagapamahala Jiang, ayon po sa inyong utos, ang kumpanyang pinasukan ng panganay na Miss ay nabili na po namin. Kailangan po bang abisuhan ng mga opisyalis ng kumpanya para mas mabigyan ng pansin ang panganay na Miss? Huwag na. Kapag nalaman ni Yan na nakialam ako, siguradong magagalit na naman siya. Susundan pa rin po ba natin ang panganay na Miss ngayon? Sundan mo siya. Hindi ligtas na umuwi siyang mag-isa. Yan. Alam ni Mama na hindi ka pa kumakain, kaya nagluto ako ng ilang putahe. Tikman mo ito. Tagapamahala Jiang, salamat po sa inyong kabutihan. Pero nakapagluto na po ang mama ko sa bahay at hinihintay na ako. Kahit isang subo lang, ito ang mga paborito mong lasa noong bata ka pa, tikman mo ang luto ni Mama. Huwag na po. Kainin niyo na lang po iyan. Tagapamahala Jiang. Tagapamahala Jiang. Ma. Yan. Bakit hindi natin isama si tagapamahala Jiang, humanap ng isang makakainan, at kumain ng magkakasama? Para ipagdiwang ang bago mong trabaho. Ma, tayong dalawa lang ang kakain. Bakit kailangang magsama ng ibang tao? Tara na. Yan. Tagapamahala Jiang, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ba ang mga pagkain? Ma, doon na lang ako maghihintay sa unahan. Huwag mo na akong tawaging tagapamahala Jiang. 1 taon lang naman ang tanda ko sa iyo, kaya tawagin mo na lang akong Ate Jiang. Pwede bang makisabay na kumain ng kahit simple lang sa inyo? Bakit niyo pa po ba pinahihirapan ang sarili niyo? Ang sakit na nararamdaman ko ay wala pa sa kalingkingan ng dinanas ni Yan. Tara na, malayo na ang nalakad ni Yan. Gusto ko lang malinawan. Dahil lang ito sa respeto ko kay Mama. Kaya ako sasabay kumain sa'yo. Alam ko, na makasabay kitang kumain ay sapat na para sa akin. Kumain na po kayo, Ma. Sige, kain na tayo. Yan, tikman mo ito, ang nilutong ribs ni Mama para sa iyo. Ito, ang paborito mong pagkain nung bata ka pa. Maraming taon na ang lumipas. Tingnan mo kung nagbago ba ang luto ni Mama. Malaki ka na. Nagbabago talaga ang panlasa ng tao. Ilagay mo na lang sa mangkok ko. Yan. Kung gusto mong kumain, rito ay marami pa. Ipagluluto ka ni Mama araw-araw. Kumain ka pa ng marami. Napakahusay talaga ng pagluluto ni tagapamahala Jiang. Noong bata pa tayo, dahil mahirap lang ang buhay, tuwing may okasyon lang, tayo nakakakain ng ribs. Sabi ni Yan, paglaki niya, gusto niyang kumain ng ribs araw-araw. Ang mga sinasabi mong iyan ay hindi ko na matandaan. Ayos lang kung hindi mo na maalala.
Sa susunod, kahit anong magustuhan o gusto mo, mabibili lahat iyan ni Mama para sa iyo. Tama na. Tapos na tayong kumain. Umalis ka na. Sa susunod kung wala ka namang kailangan, wag mo na akong gambalain pa. Yan naman. Yan. Nakikiusap si Mama sa iyo. Sumama ka pa sa akin sa isang lugar. Susubukan kong hindi ka nagambalain pagkatapos nito. Bilisan mo naman. Naghihintay ang mama ko sa labas. Narito lang sa loob. Hindi ito kukuha ng masyadong maraming oras. Ito ang litrato mo noong 4 na taon ka pa lang. Noong taon na iyon ay nag-ipon ako ng pera para kumuha ng litrato ng buong pamilya. Pero ang pera ay ninakaw ng tatay mo at ipinansugal niya. Sapat lang iyon para sa isang solo na litrato. Pagkatapos ay pinakuha ko ang litratong ito sa isang photographer. Mabuti na lang at may litratong ito. Sa tuwing nasasaktan ako, ito ang nagpapalakas sa akin. Noong una, bakit mo ako hinayaang mawala? Wala akong magawa noon. Natalo sa sugal ang tatay mo, kaya ibinayad ka niya sa utang. Pagkatapos ay kinuha ka ng mga taong iyon. At ano naman ang mga ito? Ito ang laruan na pinakagusto mo noong bata ka pa. Ito ang unang libro na binasa mo. Ito ang damit na pinakagusto mong isuot noong bata ka pa. Sa tuwing nangungulila ako sa iyo, tinitingnan ni Mama ang mga ito. Parang nandito ka lang sa tabi ko at hindi kailanman lumayo. Tama na muna ang pag-uusap tungkol dito. Tingnan mo ang mga regalo na inihanda ni Mama para sa iyo. Mula nung mawala ka, tuwing kaarawan mo, naghahanda si Mama ng regalo para sa iyo. Noong una ay wala akong pera, kaya ipinaghanda kita ng Barbie doll. Nang lumaon, nagpagawa na si Mama ng mga damit para sa iyo at bumili rin ng mga sapatos na kristal. Madalas isipin ni Mama na kung balang araw, makakabalik ka sa piling ni Mama, siguradong gagawin kitang mukhang isang maliit na prinsesa at bibigyan kita ng buong pagmamahal. Tama na. Nakita ko na ang lahat ng ito. Kailangan ko na umalis. Yan. Alam na ni Mama na nagkamali siya. Hindi inaasahan ni Mama na mapapatawad mo ako. Gusto lang sabihin sa iyo ni Mama na si Mama ang taong pinakamamahal ka sa buong mundo. Sa totoo lang, noong una pa lang, naramdaman ko rin na napakabait mo. Pero sa paulit-ulit mong pagkampi kay Bai Xiao nang hindi iniisip ang tama at mali. Habang pinapanood mo lang kami ng mama ko na muntik nang mapatay ni Bai Xiao at wala kang ginawa, ang puso ko para sa iyo ay matagal nang namatay. Napakatanga ni Mama, napakatanga ko. Pakiramdam ko rin naman ay napakabait mo. Pero paulit-ulit pa rin kitang sinasaktan. Maari kitang hindi kapuutan, pero hindi ko kayang patawarin ka. Gabi na, kailangan ko nang umalis. Yan. Ihahatid ka na ni Mama. Kuya Ming, may kasama ng iba ang dalawang babaeng iyon. Sagasaan mo lang sila. Kapag may nangyari, pananagutan kita. Sige. Ate Jiang, malapit na tayo? Hindi nyo na kailangang maghatid pa. Gusto ko pa. Kayong samahan ng sandali. Sige po. Umalis kayo riyan. Madam Jiang. Nay. Madam Jiang. Ambulansya. Sige. Tagapamahala Jiang. Kumapit ka lang. Tatawag na ako ng ambulansya para sa inyo. Nay, bakit ka naging napakahibang? Bakit nyo kami itinulak palayo? Yan. Huwag kang umiyak. Naguhugas sala lang si Nanay. Pero, hindi man lang narinig ni Nanay na tawagin mo akong Nanay. Huwag ka na munang magsalita. Basta't maging maayos ka lang. Mapapatawad na kita. Si Nanay ay hindi humihingi ng iyong kapatawaran. Ang nais lang ni Nanay ay maging ligtas ka. Huwag ka na munang magsalita. Pangako sa akin. Kailangang maging maayos ka at mapapatawad kita. Kapag may nangyaring masama sa iyo, hinding-hindi kita mapapatawad habang buhay. Huwag kang umiyak. Mahal ka ni Nanay. Nay. Basta't ligtas ka lang at maging maayos ka,
Mapapatawad na kita, okay? Nay, anong gagawin ko? Halata namang kaya niya itong iwasan noon. Ginawa niya iyon para iligtas tayo. Kaya siya nasugatan. Si Ate Jiang, mahal na mahal ka talaga niya. Yan. Kapag nagising na siya, patawarin mo na siya. Pinatawad ko na siya. Nay, hindi naman siya mapapahamak, di ba? May awa ang Diyos. Tiyak na magiging maayos lang siya. Nanyan, huwag kang mag-alala. Ipinatawag ko na ang lahat ng mga eksperto mula dito at sa ibang bansa. Siguradong magiging ligtas si Tita Jiang. Siguradong magiging maayos lang siya. Magiging maayos din ang lahat. Kumusta na si tagapamahala Jiang? Hindi pa lumalampas sa kritikal na kondisyon ang pasyente. Sino sa inyo ang kapamilya? Ang pabatid na ito ng panganib sa operasyon, pakipirmahan na ito. Ako ang kapamilya. Masyadong malubha ang natamong sugat ng pasyente. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Walang masamang mangyayari. Senyorita, ito ang dokumento para sa paglipat ng shares. Ibinili na ito noon ni tagapamahala Jiang. Na sakaling may mangyaring hindi inaasahan sa kanya, mula ngayon, kayo na ang magiging bagong presidente ng Hengsheng Grupo. Mula ngayon, kayo na ang bagong pangulo ng Hengsheng Grupo. Ayoko. Ang sarili niyang kumpanya, hayaan niyo siyang bumangon para pamahalaan ito. Si tagapamahala Jiang ang nagligtas sa buhay ko. Kailangan kong sundin ang kanyang mga utos. Sinabi niya noon na kung may mangyari mang masama sa kanya, ay kailangan kitang sundin mula ngayon. Para protektahan ka para sa kanya at pangalagaan ang binuong imperyo ng pamilyang Jiang. Hindi ko kaya. Kaya naman, kailangan nyo itong tanggapin at kailangan nyo ring magpakatatag. Ngayong may nangyari kay tagapamahala Jiang, umaasa ang kumpanya sa inyo para kumalma ang lahat. Si tagapamahala Jiang ay umaasa rin sa inyong alamin ang katotohanan sa likod ng aksidenteng ito. Tanggapin mo na. Naghihintay pa rin si Tita Jiang na bantayan mo ang kumpanya para sa kanya hanggang sa magising siya. Kapag hawak mo na ang kapangyarihan, saka mo lang siya magagantihan. Tama ka. Jiangqing, imbestigahan mo kung sino talaga ang gustong manakit sa amin. Opo. Umupo ka ng maayos. Kapag nasira ang upuang iyan, babaliin ko ang mga binti mo. Totoo ang sinasabi niya. Nasa RT Mart siya. Pumatay siya ng isda sa loob ng 10 taon. Ang kanyang puso ay katulad na ng hawak niyang palakol na sobrang lamig. Ibigay mo sa akin ang puso mo. Ibigay mo ang aking pag-ibig sa kanya. Huwag ka nang kumanta. Narito na si Senyorita. Magsalita ka. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Wala talagang nag-utos sa akin. Dahil lang sa sobrang kalasingan ko, kaya ako nakabangga ng tao. May malubhang sakit ang nanay mo. Kailangan mo ng malaking halaga ng pera. Kamakailan lang ay mayroon kang isang kabit na nabuntis. Sa loob ng iyong bank account ay may pumasok na malaking halaga mula sa ibang bansa. Paano mo nalaman? Akala mo ba kapag nagkunwari kang lasing habang nagmamaneho ay mababawasan ang mga taon ng pagkakakulong mo? Kung hindi mo sasabihin ngayon kung sino ang utak sa likod nito, ikaw at ang iyong pamilya ay maghihirap ng higit pa sa kamatayan. Hindi ka maaaring gumamit ng dahas. Ikaw. Labag sa batas ang ginagawa mo. Kahit ang pagpatay ay hindi mo kinatatakutan, ano pa ang dapat kong ikatakot? Ipadanas sa kanya ang lahat ng iyon. Huwag po. Aamin na ako sa lahat. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Magsalita ka. Si Feng Junming ang nag-utos sa akin. Pati na rin ang buwisit na si Bai Xiao. Magkakampi silang lahat. Si Feng Junming ay hindi naglakas loob na pumatay ng personal. Kaya kinuha niya ako para gawin ito. Pakiusap po, ipadala niyo na lang ako sa kulungan. Dahil wala rin naman akong ibang magagawa. Feng Junming. Bai Xiao. Kayo na naman. Senyorita, naging maayos ang operasyon ni tagapamahala Jiang. Nailipat na siya sa regular na kwarto. Mabuti. Ma, maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang maghihiganti para sa iyo. Pagbabayarin ko silang lahat. Xiao! Ang mga bagay na pinagawa mo sa akin ay nagawa ko na ang lahat. Talagang seryoso ako rito. Pwede na ba tayong magpakasal ngayon? Tara na, magpakasal na tayo. Oh, siya nga pala, Kuya Ming.
Nitong nakaraang araw, ikaw at ang Hengsheng Grupo ay pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng 770 bilyong piso. Nasa iyo pa ba ang kontrata? Siyempre naman, nasa akin ito. Tara na. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tunay at legal kong asawa. Ako, si Feng Junming, ay sa wakas ay nagkaroon na rin ng pagkakataon na maging bahagi ng Hengsheng Grupo bilang kanilang perpektong manugang. Huwag kang ang magyabang. Tingnan mo muna kung kumusta na ang takbo ng kontrata. Senyorita, hindi po ba ninyo sinasamahan si tagapamahala Jiang sa ospital? Alam nyo na bang na ospital ang mama ko? Ngayon, ang lahat ng matataas na opisyal ay alam nang naaksidente sa kotse si tagapamahala Jiang. Ang lahat ng mga gawain ay ipinaubaya na sa pamamahala ng senyorita. Senyorita, dahil mukhang napakasaya ninyo, ibig bang sabihin nito ay ang kalagayan ni tagapamahala Jiang ay bumubuti na? Malapit nang makalabas ng ospital ang mama ko. Hindi na kailangang manatili sa ospital ang nanay ko sa lalong madaling panahon. Junming, pumunta ka muna doon at tingnan mo. Kumusta na ang takbo ng kontrata? Mayroon pa akong kaunting personal na bagay na kailangang asikasuhin. Magkita na lang tayo mamaya. Xiao Xiao, hindi ba ako sasama sa'yo? Wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Kumusta po? Maari po bang magtanong? Ang tungkol sa kalagayan po ni Ginang Jiang Yingqiu, kumusta na po? Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Ako po ang kanyang anak na babae. Sa ngayon, ang kondisyon ng pasyente ay bumubuti na ng kaunti. Subalit, nananatili pa rin siyang walang malay. Kararating ko lang galing sa ibang bansa. Nasaan po ba ang silid ng nanay ko? Doon po. Sige po, salamat. Ang pag-asa na magising ang iyong ina ay maaaring maliit na lamang. Doktor, totoo ba ito? Mas mabuti pang hayaan na siyang makalaya ng maaga. Ito na rin ang huling paraan ko bilang anak na maipakita ang aking pagmamahal at respeto. Ito na ang huling paraan para maipakita ko ang pagmamahal ko bilang anak. Sigurado ka bang hindi ka na maghihintay pa ng kaunti? Hindi na. Matandang hukluban. Kapag na-cremate na kita, wala nang makakaalam na si Luna niyan ay anak mo. Ha ha ha. Totoo ba ang sinabi mo? Senyorita, hindi mo ba siya pipigilan? Gagamitin ko ang plano niya laban sa kanya. Gusto kong sa oras na pinakamasaya siya ay mawala ang lahat sa kanya. Kuya Ming, may sasabihin akong magandang balita sa iyo. Mamatay na ang nanay ko. Xiao Xiao? Hindi ka naman yata nahihibang sa lungkot? Anong klaseng magandang balita yan? Kapag pumanaw na si Mama, sa ganoong paraan, mamamana ko na ang lahat sa kumpanya para tuluyan ng mapasa akin. Ang kapangyarihan. Bakit hindi ko naisip ang bagay na yon? Xiao Xiao, mahal na mahal talaga kita. Anak, kung ganoon nga, bakit hindi natin pagsabayan ang seremonya ng mana ni Xiao Xiao at ang kasal nyo? Nang sabay? Eksakto. Double celebration ito. Magandang ideya yan. Huwag na nating patagalin. Itakda na natin ito. Sa loob ng 3 araw. Doktor, kailan po kaya magigising ang nanay ko? Hindi ganoon kalakas ang kagustuhan ng pasyente na mabuhay. Kung maaari, magbanggit ka ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Baka sakaling mas mabilis siyang magising. Salamat po. Yan. Alam ni Mama na nagkamali ako. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Gusto lang sabihin sa iyo ni Mama na si Mama ang taong pinakanagmamahal sa iyo sa mundong ito. Sabihin mo, kung napatawad ba kita ng mas maaga, hindi kaya mangyayari ang lahat ng ito? Ma, matatag na ako ngayon. Hindi lang ang kumpanya ang maayos kong papalakarin, sisiguraduhin ko ring pagbabayarin ang lahat ng mga tarantadong iyon. Hindi kita bibiguin. Ma, gusto ko sanang kumain ng niluto mong ribs. Ma. Binibining Bai at Ginoong Feng ay tunay na magkaparehong perpekto? Talagang itinadhana kayo para sa isa't isa? Sino ba namang hindi sasang-ayon? Sa buong bansa ay wala ka nang mahahanap na ganito ka-perpektong mag-asawa. Hindi ba't na aksidente lang si tagapamahala Jiang sa kotse? Bakit parang si Binibining Bai ay hindi man lang bakas ang lungkot sa kaniya? Ano bang alam mo, ang isang taong malapit na mamatay ay hindi hamak na mas mahalaga ang mga taong buhay pa? Mula ngayon, si Binibining Bai na siguro ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong Haicheng. Mga panauhin, salamat sa inyong pagdalo at suporta. Ngayon ay araw ng dobleng selebrasyon at kasiyahan. Ginong Feng,
Huwag na po kayong magpaligoy-ligoy pa. Bukod sa kasal ninyo ni Binibining Bay, ano pa ba ang isang magandang balita? Ngayon ang kasal namin ni Xiao Xiao at ito rin ang araw na ang Hengsheng Grupo at ang aking kumpanya ay opisyal nang magsisimula sa proyektong nagkakahalaga ng 800 bilyong piso. Tunay ngang matagumpay si Ginoong Feng sa murang edad. Higit pa riyan, ito rin ang araw na ako, si Bai Xiao, ay magmamana ng Hengsheng Grupo at uupo bilang bagong presidente. Kapag namana na ang Hengsheng Grupo, siguradong si Binibining Bay ay agad na magiging pinakabatang pinakamayamang tao sa buong bansa, hindi ba? Ito ay 3 sunod-sunod na magandang balita. Kanselado na ang kontratang nagkakahalaga ng 800 bilyong piso. At ang posisyon ng presidente ng Hengsheng Grupo ay hindi mapupunta sa isang impostorang gaya mo. Ang posisyon bilang presidente ng Hengsheng Grupo ay hindi mapupunta sa isang peking katulad mo. Lunanyan, anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para ibunyag ang tunay na kulay ninyong dalawang manloloko. Dahil ba hiniwalayan ka ng anak ko, kaya hindi ka matanggap at nanggugulo ka sa kasal ng anak ko at ni Xiao Xiao? Bakit? Anong pakialam mo? Mas matangkad pa nga ako sa iyo, kaya wala kang karapatang pagsabihan ako. Papatayin kita sa bugbog. Ay, hindi mo ako matatamaan. O ayan, tinamaan din kita. Bruhang ito! May gana ka pang saktan ako? Alam kong hindi mo pa rin ako malimutan, pero tapos na tayo at nakaraan na ang lahat. Si Xiao Xiao lang ang tanging mahal ko ngayon. Pwede ba? Huwag ka nang gumamit ng ganitong paraan para lang makuha ang atensyon ko? Sasabihin ko sa iyo, pinapunta kita rito ngayon para lang ipakita sa iyo na nakuha ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Jiang at naging isa na rin ako sa mga taong hinding-hindi mo na kailanman maaabot. Hanggat nandito ako, huwag mong asahang makukuha mo ang yaman ng pamilyang Jiang. Gaya ng inaasahan, iisang taktika lang ang alam mo. Sinabi ko na sa iyo, kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Ngayon, alam mo na siguro ang ibig kong sabihin? Kahit pa yung matandang hukluban na iyon, ay bawiin ka pa sa akin, ano namang magagawa niya? Ang lahat ng sa iyo ay magiging akin lahat. Binibining Lu, bakit ganyan ang iyong inaasal? Alam ng lahat ng tao rito na ako ang tanging tagapagmana ng pamilyang Jiang. Talaga? Tingnan natin ngayon kung paanong ang isang bastarda na gaya mo, sa anong karapatan, mo mamanahin ang yaman ng pamilyang Jiang. Bastardo ka! Sa anong karapatan, para manahin ang ari-arian ng pamilyang Jiang? Bastardo? Anong nangyayari? Ang Binibining Bay ba ang tinutukoy niya? Luna niyan, nagmagandang loob na nga ako. Para hayaan kang makapanood dito, pero wala ka palang ibang alam kundi manggulo. Mukhang nakalimutan mo na ang kaya kong gawin, no? Aba, anong kaya mong gawin? Titingnan natin. Xiao Xiao? Bakit mo pa ba siya pinapansin? Para sa akin, nakita niya lang tayo na malapit nang maabot ang rurok ng tagumpay at sinasadya niyang pumunta rito para sirain ang araw natin. Ginoong Feng, hindi ito maganda. Kanselado na ang kontratang nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ano? Sinabi ko na sa iyo, kanselado na ang kontrata. Ikaw ba ang may gawa nito, hayop ka? Huwag kang matakot, Kuya Ming. Kapag naging presidente na ako, kahit ilang daan-daang bilyon pa ang kailangan mo, ay siguradong makukuha natin. Ang posisyon ng presidente ngayong araw, titingnan ko lang kung makakaupo ka sa upuang iyan. Mga tauhan, hawakan niyo ang baliw na babaeng ito. Titingnan ko talaga kung dito sa buong Haicheng, kung sino ba talaga ang mas makapangyarihan. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na hawakan ng aming binibini. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang humawak sa ating senyorita. Senyorita, hindi ba si Bai Xiao mismo iyon? Tagapamahala Jiang, inilipat na ang lahat ng saping puhunan sa tunay na anak na si Lunan yan. Si Bai Xiao ay isa lamang kahiyahiyang mapagpanggap. Ano? Peke ang pagkatao ni Bai Xiao? Asistente Jiang, kapag nangahas ka pang magkalat ng mga chismis na iyan, maniwala ka man o sa hindi, idedemanda kita ng libelo. Sinasabi mo bang peke ang manugang ko? May ebidensya ka ba? Kung wala, pupunitin ko ang bibig mo. Dinala ko ang ebidensya para sa iyo. Ito ang ebidensyang hinahanap ninyo. Ano? Binayaran pala ni Bai Xiao ang doktor para gumawa ng pekeng paternity test at pinalitan ang tunay na senyorita. Lahat ng ito ay gawa-gawang ebidensya lamang nila. Siguradong ikaw na babaeng makatika, tinukso mo sila, kaya tinutulungan ka nila. Huwag kayong maniwala. Bai Xiao, malinaw na nakasulat dito sa papel. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magsisinungaling. Nagpahayag na si tagapamahala Jiang na ako ang tanging anak niya. Kung matapang ka,
Tawagin mo siya rito at pabulaanan mo ito sa harap niya. Ikaw ay hindi karapat-dapat maging anak ni Jiang Yingqiu. Hindi ka karapat-dapat maging anak ni Jiang Yingqiu. Hindi ka papatay? Ayon sa utos mo, tinanggal na nga ng doktor ang oxygen tube ko ngayon. Sayang lang, mayroon pa akong mabuting anak, si Lu Nanyan, siya ang tunay kong anak, at siya rin ang tanging tagapagmana ng Hengsheng Grupo. Ikaw na babaeng, may pusong ahas, hindi lang dahil nagpanggap kang anak ko, kundi nagupa ka pa ng papatay sa akin. Sinabi ko na sa iyo, nalalabas at lalabas din ang katotohanan. Ang mga balak at pangarap mo ay sabay-sabay na maglalaho. Humanda kang harapin ang hustisya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Akala mo ba makakatakas ka pa? Hindi iyon ganoon kadali. Sising-sisi ako kung bakit hindi pa kita pinatay ng mas maaga. Maghintay ka sa istasyon ng pulis at doon mo pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Anak, nagkamali ba tayo? Si Lu Nanyan, ang tunay na senyorita. Niloko tayo ng bruhang si Bai Xiao. Nanyan, noong una, naloko lang ako ng babaeng iyan. Ikaw pa rin ang nasa puso ko, patawarin mo na ako, sige na. Maaari mo ba akong patawarin? Oo nga. Nanyan, sa totoo lang, ikaw talaga ang paborito kong manugang. Tingnan mo, ang daming taon ng pinagsamahan ninyo ng anak ko, hindi ito pwedeng basta-basta na lang itapon. Tama ako, di ba? Oo. Nanyan, tama si Mama. Ang 4 na taon nating relasyon, hindi mo naman pwedeng kalimutan na lang ng ganoon kadali. Feng Junming, nakakasuka ka talaga. Bakit ba naging bulag ako at nagustuhan kita noon? Tama. Nanyan, dapat lang sa akin ito. Sampalin mo ako kahit ilang beses, tatanggapin ko lahat. Akala mo ba sa ganitong paraan, makakalimutan ko na ang ginawa ninyo ni Bai Xiao sa akin? Kasalanan mo itong lahat, hayop ka? Ikaw ang tumukso sa akin? Kaya ko nagawa iyon kay Nanyan. Ikaw ang hayop. May isang bagay na tama si Lu Nanyan. Naging bulag nga talaga ako para magustuhan ang isang tulad mo. Sinungaling! Kung hindi mo ako tinukso, bakit ko magagawa iyon kay Nanyan? Kung hindi dahil sa iyo, sa masamang balak mong ipakapatay si Nanyan. Oo nga pala. Pati ang killer, siya rin ang kumuha sa killer. Akala mo ba sapat na iyan para mapatawad kita? Hayop ka. Pinatay mo ang sarili mong anak, alam mo ba iyon? Ano lang ba ang isang bata? Kami ni Nanyan. Marami pa akong magiging anak. Inisip mo bang makukuha mo na ang kapatawaran ni Lu Nanyan? Sinasabi ko sa iyo, sa lagay mong iyan ngayon, mas masahol ka pa sa aso. Hayop ka. Ganyan ka pala kay Nanyan, hindi ba? Tatandaan ko ang lahat ng ito. Nanyan, ipinaghiganti na kita. Sa lagay mong iyan ngayon, mukha kang isang aso. Nanyan, basta't patawarin mo lang ako. Kahit maging aso pa ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang mastermind na nagbayad sa mamamatay tao, sino ba talaga siya? Siya iyon. Siya nga yun. Nanyan, maniwala ka sa akin. Dapat kang maniwala sa akin. Mayroon akong voice recorder. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maipapakulong ko siya para mabulok siya doon habang buhay. Siya ang nag-utos ng lahat ng ito. Mamatay ka na. Anak, kung makukulong ako, isasama kita sa hukay. Kailangan mo ring sumama sa kanila sa hukay. Hayop ka. Ibalik mo ang anak ko. Keran, nakamit niyo ang nararapat sa inyo. Yan. Umalis na tayo sa malas na lugar na ito. Zhang Qing, manatili ka rito para asikasuhin ang lahat? Opo. Ang mga taong may masasamang balak na ito ay naparusahan na ng batas, kaya sa wakas ay payapa na ang lahat. Ngayon ay panatag na ang loob ko. Panatag na rin ako. Ang hindi ko lang alam, kung kailan ang batang Panginoon ng pamilyang Qin ay sa wakas ay mapapasagot na ang ating si Nanyan? Nanyan, alam ko na ang lahat ng nangyari noon. Na kaya ka lang nakipaghiwalay sa akin ay dahil tinakot ka ng nanay ko. Tapos na ang lahat ng iyon. Kasalanan ko dahil hindi kita naprotektahan. Maaari mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon para protektahan ka sa habang buhay? Handa ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon upang protektahan ka sa natitirang bahagi ng aking buhay? Xiaoqin, huwag mong isiping hindi namin alam. Ang iyong ina, hindi niya gusto ang aming sinanyan. Kung ikakasal siya doon, hindi maiiwasang magdusa siya. Matapos ang lahat ng hirap sa paghahanap
sa aking anak, hindi ko mapapayagan na kahit sino ay apihin siya. Patawad na niyan. Kung noon pa man, ay nagtiwala na ako sa iyo nang higit pa, hindi mo sana nakilala ang walang kwentang si Feng Junming. Hindi mo kasalanan. At ang nanay ko rin. Hindi ko alam na sa harap mo mismo ay ganoon pa rin ang kanyang ugali. Pagkukulang ko ito. Sige na, tama na yan. Normal lang naman na magkaroon ng kaunting alitan. Basta't maayos ito, wala nang problema, di ba? Tingnan mo, kami ngayon ni si Ate Jiang ay maayos na ang kalagayan. Ngunit Xiaoqin, kahit na gusto kita, sumasang-ayon din ako sa sinabi ni si Ate Jiang. Ayaw kong mangyari na si Yanyan ay magpakasal doon at api-apihin lang. Huwag po kayong mag-alala. Ang relasyon namin ng aking ina ay hindi naman ganoon kalalim at saka wala na siyang pagkakataon na makialam pa sa aking pamilya. Natatandaan kong binalaan na kita. Huwag kang masyadong makialam. Talaga bang para sa isang babae, ang iyong sariling ina, ay aawayin mo ng ganito? Mula pagkabata ay ang pakinabang lang mula sa akin ang tanging mahalaga sa iyo. Alam nating dalawa ang totoo, kaya bakit kailangan mo pang magpanggap na mabuting ina ngayon? Ikaw. Ito na ang huli kong babala. Kapag naulit pa ito, huwag mo akong sisihin kung hindi ko nakilalanin ang kakarampot nating ugnayan bilang mag-ina. Ipinadala ko na siya sa Europa. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong saktan ka pa. Handa ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Mabibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Ayos lang, handa akong maghintay sa iyo. Kinmo, gusto kita. Ano ang sinabi mo? Hindi ka nagkamali ng dinig. Gusto rin kita. Ang daming tao rito. Ang sarap talagang maging bata. Oo nga. Kung ganoon, bakit hindi ka pumayag kanina? Dahil gusto kong lumago hanggang sa maging kapantay mo na ako. Ayaw ko na sa tuwing may pagsubok ay ikaw na lang lagi ang pumoprotekta sa akin. Sige, hihintayin kita sa hinaharap. Yan. Dahil si mama mismo ang magtuturo sa iyo, hindi magtatagal, ay magiging isa ka ng matagumpay na babae. Pagdating ng oras na iyon, baka ang batang ito, na si Kinmo, ay hindi na nararapat para sa iyo. Kung ganoon, magiging mabuting katuwang na lang ako ni Yanyan. At ako naman ang bahala sa inyong pagluluto at pag-aalaga ng mga bata. Ha.